Kumikinang ang malamig na talim ng mga espada sa hangin. Ibinuhos ni Qiao Mu ang lahat ng lakas, ang sibat sa kamay niya ay humahagibis na parang kidlat, pinupunit ng bakal na talim ang kawalan. Naghagis siya ng hamon. Halikayo! Huwag kayong magtitipid ng lakas. Sa sandaling magtama ang espada at sibat, opisyal nang nagsimula ang nag-aapoy na labanan sa pagitan nilang dalawa. Sinamantala ni Qiao Mu ang pagkakataon, diretsong pinadala ang isang sundalo sa kabilang buhay. Isang iba pa, nang makita ito, ay nagbalak na maghiganti para sa kasamahan. Iwinasiwas niya ang espada patungo sa kanya at sumigaw, "Mamatay ka na." Kaya lang, hindi pa dumadampi ang espada niya kay Qiao Mu, pinagsama na siya nito sa kasamahan niya. Ang pinuno, nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, ay nag-utos na magpakawala ng mga palaso. Hindi mabilang na mga palaso ang agad na pinakawalan patungo kay Qiao Mu. Ngunit, sayang, walang anumang palaso ang nakasugat sa kanya. Ang pinuno, wala ng ibang paraan, kaya't gumamit ng ibang diskarte, naglatag ng pormasyon. Sa tapat, si Qiao Mu ay biglang nag-aktibo ng estado ng pagiging palaban. Kumislap ang kanyang mga mata ng mga pulang liwanag na puno ng kamataya. Isang segundo ang lumipas, sunod-sunod na mga sundalo, kahit na may kumpletong kalasag, ay tinamaan pa rin ang kanyang atake, bugbog sarado. Ang batang sundalo, nang masaksihan ang lahat, ay natakot ng husto. Anong klaseng halimaw ito? Mag-isa lang, pero kaya niyang sirain ang pormasyon ng hukbo. Ang kasamahan niya sa tabi, nang marinig ito, ay pinakalma siya. Ano bang kinatatakutan mo? Yung malakas natin dito hindi pa lumalabas? Si Chuen, nang makitang naapektuhan na ang moral ng kanyang mga tauhan, ay malakas na sumigaw. Huwag urong. Sugod para sa akin. Ang mga sundalo, kahit medyo nag-aalangan sa harap ng malalakas na atake ni Qiao Mu, ay kinagat pa rin ang labi, sumunod, sumagot, opo. Samantala, si Guyan ay naiinis, nag-iisip, hayop. Kayong mga taga-Qiao, hindi ba kayo takot mamatay? Bakit ba lagi akong ginugulo ng mga asong ulol na ito? Naalala niya, tapos ay hindi makapaniwalang nag-isip, isa pa itong si Qiao Sen at si Qiao Lin na iyon sobrang magkamukha. Kahit sabihing mag-ama sila, pero kahit kilos o ekspresyon, halos isang hulmahan lang. Pagkatapos asikasuhin ang mga hamak na iyon, lihim na nagsalita si Qiao Mu. Guyan! Matandang demonyo! Hindi ka makakatakas. Nang marinig ito ni Chuen, agad siyang sumugod, ngunit hindi pa rin niya nakalimutang sabihin, punong lungsod. Mauna na po kayo. Ako na ang haharang sa kanya. Hindi alam kung mahaharangan niya ba o hindi, ngunit ang unang tira pa lang ni Chuen, madali nang nasolusyonan ni Qiao Mu. Bago niya ito ipadala sa kabilang buhay, kaswal na nagtanong si Qiao Mu, naghahanap ako ng hustisya para sa anak ko. Bakit ka nakikisali? Si Chuen, hindi takot sa baril, isang ekspresyon na nangangahulugang matapang, ay sumagot, ang bibig mo. Ang anak mo ang pumatay sa anak ng punong lungsod. Hindi pa sapat ang kamatayan niya. Si Qiao Mu, habang nakikipagpalitan ng atake, ay ipinagtatanggol ang kanyang anak. Yung maliit na hayop na iyon, karaniwang nambubuli ng mga mamamayan walang batas. Ang anak ko, para sa mga tao, ay nag-aalis ng salot. Nang marinig ito ni Chuen, lalo siyang nagalit. Ang pamilya mong demonyo, walang karapatang siraan ang binata namin. Nang marinig niyang ganito kaloyal ito, napahanga si Qiao Mu. Hindi nga maikakaila, asong pinalaki ng pamilyang Guo. Ang pagkain ng aso, mas masarap pa ng 100 beses kaysa sa pagkain ng mga mamamayan. Siyempre, ang pangungusap na ito ay matagumpay na nagpagalit kay Chuen. Galit siyang iwinasiwas ang espada. Tumahimik ka. Nakamit ni Qiao Mu ang kanyang layunin, tuwang-tuwa siyang bumulong, pag nagalit, lumalabas na ang kahinaan. Isang segundo ang lumipas, itinutok niya ang sibat diretso sa kaliwang dibdib nito, aya't tumalsik ang dugo mula kay Chuen. Agad niyang binitiwan ang espada, pagkatapos ay mahigpit na hinawakan ang sibat ni Qiao Mu gamit ang mga kamay. Kahit nanginginig ang kanyang katawan, kinagat pa rin niya ang labi at sinabing, kahit mamatay ako, hinding-hindi kita hahayaang sumulong kahit kalahating hakbang. Nagpakita ng panghihinayang si Qiao Mu, nagkomento, isa kang mabuting aso. Sayang, maling amo ang pinaglingkuran mo. Ang sundalong nakasaksi sa buong labanan nilang dalawa ay napanganga, humanga. Si Chuen isa siyang ikapitong ranggong martial artist.
Sa ilalim ng kanyang kamay, wala pang 10 tira. Nakita ng kasamahan niya na nagsisimula na siyang manghina ang loob. Sumagot, gusto mong tumakbo. Hindi pa kumikilos ang punong lungsod. Sakto sa sandaling iyon, nakabawi na si Guya ng kalahati at kaya na niyang humawak ng espada para makipaglaban ulit. Malalim at garalgal ang kanyang boses. Chu-Wen, napakagaling ng ginawa mo. Nang marinig ito ni Chu-Wen, tuwang-tuwa siyang sumigaw, punong lungsod. Hindi pinahintulutan si Kiao Mu na makakilos, itinutok niya ang espada pasulong. Ang espada, hindi lang kumitil sa buhay ni Kiao Mu, naglagay din ng tuldok sa buhay ni Chu-Wen. Tumingin si Kiao Mu nang hindi makapaniwala sa matalas na bagay sa harap ng kanyang dibdib, ang asul niyang mga mata ay biglang kumislap ng galit. Hayop! Niloko ako. Sa pagkakataong ito, ikaw muna ang panalo. Bago pumikit, naisip ni Kiao Mu, sa susunod, tiyak na papatayin kita. Tiningnan ni Guyan ang bangkay ng kanyang kaaway at ng kanyang alipin, malalim ang iniisip. Sa huli, tuwang-tuwa pa rin siyang sumigaw ng may kasiyahan. Hahaha! Ito ang kahihinatnan ng paglaban sa akin, ang punong lungsod na ito. Pamilyang Kiao. Kahit gaano pa kayo karami. Isa-isa ko kayong papatayin. Biglang lumitaw sa mga mata ni Guyan ang mga sinag ng dugo, mukhang napakasama. Malamig siyang nagsalita sa sarili, walang sinuman ang makakagiba sa aking posisyon. Wala. Hahaha. Lumipat ang eksena sa isang martial artist na nasa unang yugto ng ika-6 na bahagi. Si Kiao Mu ay nasasabik. Tingnan natin kung gaano kataas ang pagtataya sa kamatayan sa pagkakataong ito. Sa screen, lumitaw ang sunod-sunod na mga numerong kahanga-hanga. Antas ng pagtataya sa kamatayan, Gantimpala ng kasanayan sa kamatayan sa pagkakataong ito, 56 puntos. Balanse ng puntos ng kasanayan, 11 puntos. Puntos na nabawas para sa paglago ng kasanayan, 59 puntos. Bilang ng beses na mabubuhay sa loob ng 7 araw, 2 paghahati 5. Kasanayan sa Longevity Fist, Luin Evethifane, pagpapalakas ng enerhiya, maliit na tagumpay, 40%. Chayan Mujay Tidafe, dalubhasa, 100%. Aaron Crotch Gong, maliit na tagumpay, 100%. Bawen Dailang Jing, 3 alon na sutra, unang antas. Wusheng Ling Siju, dalubhasa, 100%. Iba pang gantimpala, paglago ng ki at dugo. Biglang lumitaw sa sistema ang isa pang notifikasyon. Iba pang gantimpala, paglago ng ki at dugo. Binabati kita, host. Unang beses na makakuha ng A-level na pagtataya. Binuksan ang kakayahang malayang maglaan ng puntos ng kasanayan. Nagsisimula ng pagsama-samahin ang mga resulta. Kabuang bilang ng muling pagkabuhay, 30 beses. Kabuang nabawas na buhay ng host, 30 taon. Kasalukuyang natitirang buhay, 58 taong gulang. Karagdagang gantimpalang puntos ng kasanayan, unang A-level na pagtataya, 200 puntos. Bagong antas ng sistema. Host, magpatuloy sa pagsisikap. Mamatay ng may estilo. Ang mga numero ay mukhang kahanga-hanga, kaya lang, mukhang hindi masyadong masaya si Kiao Mu nang matanggap ang mga gantimpalang ito. Natakot siyang nagsalita, ano ba ito? Hindi man lang sinabi sa aking ang muling pagkabuhay ay nagbabawas ng buhay. Kahit na may malabong hinala ako kaya, ito na pala ang katapusan ng proteksyon para sa mga baguhan. Sa isang iglap, lahat ng utang ko noon, binawas na lahat. Kung alam ko lang, Longevity Fist lang sana ang sinanay ko. Isang makisig na Kiao Mu na may 6 na pandesal ang biglang lumitaw sa kanyang imahinasyon. Sabi ni Ate Xui, kapag naabot na ang perpektong antas ng Longevity Fist, maaaring ikandado ang ki at dugo sa pinakamataas na estado ng katawan ng tao, pahabain ang buhay. Perpektong anyo. Kung nakatuon lang ako ng husto sa Longevity Fist, baka perpekto na ako ngayon. Tuwang-tuwang sumigaw si Kiao Mu, ako ngayon, kalahating immortal na. Ako ang pinakamagaling. Makalipas ang ilang sandali, bigla niyang naramdaman na napakaswerte niya. Buti na lang, ang A-level na pagtataya ay nagbigay ng mapagbigay na gantimpala. Kundi, lugi na ako. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagbibilang ng lugi at tubo, kumalma si Kiao Mu, nagdesisyon. Sige na. Hindi ito ang oras para pag-isipan ang mga bagay na ito. Hinihintay pa ako ni Wang Songhe.
Ang tungkol sa pagbabawas ng buhay, pagkatapos kong matanggal si Guyan, saka ko na pag-aaralan. Sa panig ni Guyan, pagkatapos ng tagumpay, bigla siyang nakatanggap ng masamang balita mula sa isang alagad. Hindi maganda. Punong lungsod. Sa mansyon ng punong lungsod may nangyari. Nanginginig na iniulat ng alagad, isang grupo ng mga tao, hindi alam kung saan galing, mula sa iba't ibang sulok ng mansyon, ay sumugod. Sinamantala nila ang kahinaan ng puwersa sa mansyon, pinatay lahat ng bantay, sinakop na ang mansyon ng punong lungsod. Nang marinig ito ni Guyan, ang ekspresyon niyang puno ng kasiyahan dahil katatapos lang talunin ang kalaban ay napalitan ng matinding takot. Hinigpitan ni Guyan ang hawak sa espadang puno ng dugo, galit na sumigaw. Bilisan niyo! Tawagin ang lahat! Mabilis na bumalik sa lungsod. Ang bantay sa harap niya ay lumuhod, sumunod. Opo. Sa sandaling ito, ang mga tao sa lungsod ay sabay-sabay na humawak ng sandata, sumugod patungo sa kanya. Sabay-sabay silang sumisigaw. Huwag niyo siyang hayaang bumalik. Kailangan nating maghiganti para kay Bayaning Qiao. Patayin si Guyan. Nang marinig ito ni Guyan, naggangalit siya sa galit. Isang grupo ng mga hamak na uod. Itinutok niya ang espada diretso sa mga mamamayan, nag-utos. Patayin sila para sa akin. Walang ititira. Patayin silang lahat. Nang marinig ito ng mga sundalo, sabay-sabay nilang itinaas ang mga pana. Hush! Isang ulan ng mga palaso ang lumipad patungo sa mga mamamayan. Sakto sa sandaling iyon, isang malakas na hangin ang dumaan, tinangay ang lahat ng palaso. Si Qiao mo pala. Nang makita siya ng mga tao, tuwang-tuwa silang sumigaw. Bayaning Qiao. Hindi ka papatay. Hindi makapaniwala si Guyan sa kanyang mga mata. Nautal siya. Qiao-sen. Hindi. Mali. Malinaw na pinatay kita mismo. Lumingon si Qiao Mu, sumugod diretso sa pader ng mga sundalo, sumisigaw. Guyan. Magbayad ka. Ang mga tao sa likuran ay sumunod din sa kanya, sumisigaw. Mga kasama. Sugod kasama si Bayaning Qiao. Patayin si Guyan. Ibagsak ang Yan City. Nang makita ito ng mga sundalo, natakot sila ng husto. Nag-usap sila, kapatid. Hindi pabor sa atin ang sitwasyon. Ano ang gagawin natin? Hindi pa nila natatapos ang kanilang sinasabi, nanlaki ang kanilang mga mata, nakatingin sa bakanting espasyo sa harap nila, natatakot na sumigaw. Lintik! Nasaan na? Malinaw na si Qiao Mu ang sumusugod kanina. Isang kurap lang, nawala na. Sa isang iglap, lahat ng sundalo ay binitiwan ang kanilang mga sandata, nagsitakbuhan. Habang tumatakbo, sumisigaw sila. Yung nagngangalang Qiao na iyon, hindi alam kung tao ba o multo. Paano lalaban doon? Kakarampot lang ang sweldo natin kada buwan, bakit ko isusugal ang buhay ko? Ang mga mamamayan ng Yan City, sobrang kaawa-awa na nga ang buhay. Gusto pa silang patayin ng punong lungsod. Talagang mas masahol pa sa hayop. Ako at ang hukbo ng pamilyang Go para protektahan ang kapayapaan ng isang lugar. Ngayon, kung talagang papatayin natin ang mga mamamayan, sa buong buhay ko, wala na akong mukhang ihaharap sa aking mga magulang. Tama. Kahit si Chuen, na matagal nang sumusunod sa kanya, kaya niyang itapon ng walang pag-aatubili. Tayo, mas lalo pang magiging kaawa-awa. Bobong punong lungsod. Ayoko na. Nang makita ni Guyan na nagsitakbuhan na ang mga sundalo, galit na galit siyang nag-utos. Huwag kayong tumakbo. Bumalik kayong lahat para sa akin. Sino mang sumuway pupugutan ng ulo. Sayang, hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi, ang sibat ni Qiao Mu ay tumusok na sa harap niya. Dali-daling itinaas ni Guyan ang espada para harangin ito. Habang umaatake, nagsalita siya. Guyan. Ang sitwasyon ngayon, ikaw mismo ang may kagagawan. Mamatay ka na. Sa mga mata ni Guyan, kumislap ang isang sinag ng galit. Sa iyo lang. Iwinasiwas niya ang espada, tinabig ang atake ni Qiao Mu. Dumaan ang talim ng espada, gumuhit ng isang linya sa pisngi nito. Natakot si Qiao Mu. Ang lakas ng enerhiya ng espada. Itong hayop na ito, sugatan na, pero ganito pa rin kalakas. Patuloy na iwinasiwas ni Guyan ang espada, sunod-sunod na malalakas na atake ang patungo sa kanya. Galit siyang umatake.
Lahat dahil sa iyo. Ang maraming taon kong pinaghirapang plano, lahat dahil sa iyo, nasira. Gusto kitang patayin. Lahat kayong mga taga-Kiao, kailangang mamatay. Ang enerhiya ng espada ay humiwa sa baywang ni Kiao Mu. Isa pang hiwa ang patungo sa kanyang binti. Si Kiao Mu, puno ng sugat, ay bumagsak. Ginamit ni Guyan ang lahat ng kanyang panloob na enerhiya, itinaas ang espada, nagsalita. Tapos na. Pagkatapos, sumugod siya diretso sa kanya, sumisigaw, mamatay. Sa sandaling ito, biglang itinaas ni Kiao Mu ang kamay, hinawakan ang talim ng espada. Nanlaki ang mga mata ni Guyan. Nakita lang niyang ginamit nito ang mga kamay para hawakan ang kanyang espada, dahan-dahang tumayo. Sobrang gulat niya, natatakot. Kamay lang ang ginamit para salagin ang espada? Baka naintindihan mo na ang aking pamamaraan ng espada? Impossible. Wala pang 10 tira ito. Hindi mo kayang gawin iyon. Isang misteryosong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Kiao Mu. Kung unang beses tayong naglaban, syempre hindi ko maintindihan. Tumingin siya ng diretso kay Guyan, nagsalita, ito na ang pangalawang beses nating naglaban. Nang marinig ito, nagulat siya. Pangalawang beses? Sa kanyang mga mata, kumislap ang isang anino. Ikaw ay... Kasabay nito, ang dulo ng kanyang sibat ay tumusok sa kaliwang dibdib nito. Hinugot ang sibat, sumirit ang sariwang dugo. Bumagsak si Guyan sa harap niya, hindi makapaniwalang nagsalita. Hayop! Ako, isang kagalang-galang na punong lungsod, ginawa mo lang akong parang unggoy na pinaglalaruan. Ano? Kiao-sen, ikaw pala talaga. Tiningnan niya ang mukha sa harap niya, nabigkas ang dalawang salita, Kiao-lin. Lumingon si Kiao Mu, itinaas ang dulo ng sibat, sumigaw ng malakas. Guyan, patay na. Pinatay mo siya. Kiao-sen. Pamilyang Kiao. Lahat ng tao sa paligid ay sabay-sabay na sumigaw. Bayaning Kiao. Bayaning Kiao. Bayaning Kiao. Bayaning Kiao. May kasiyahan sa kanyang mukha, pinakikinggan ang mga sigaw. Bayaning Kiao. Bayaning Kiao. Pagkatapos ng mga sigaw na iyon, ang dugo mula sa tuktok ng kanyang ulo ay dumaloy sa kanyang mukha. Walang babala, bumagsak siya, nawala ng malay doon mismo. Ang mga tao sa paligid ay nataranta. Bayaning Kiao. Bago mawalan ng malay, naisip niya sa sarili, napakaganda. Mabilis na natapos, mamamatay na naman. Sa pagkakataong ito, makakakuha na naman ako ng a-level na pagtataya. Sa sandaling ito, si Songhe, na may pag-aalala sa mukha, ay tumakbo sa tabi niya. Tio Kiao. Ayos ka lang ba? Nataranta si Kiao Mu. Dali-daling binuhat siya ni Songhe, mabilis na tumakbo. Habang tumatakbo, nagsasalita, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, tiyak na maililigtas kita. Nagpupumigla si Kiao Mu. Bitawan mo ako. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Naiinis siyang naisip sa sarili. Wang Songhe. Napakasama mo talaga. Makalipas ang ilang sandali, si Kiao Mu, na may madilim na ekspresyon, ay maingat na binendahan ni Songhe. Itong si Songhe, na walang alam sa sitwasyon, ay masaya pang umiikot sa kanya. Tio Kiao. Sa wakas, nabuhay ka na ulit. Tingnan mo itong katawan na ito, ganito katigas. Mukhang hindi masama ang paggaling. Kaya lang hindi maganda ang kulay ng mukha mo, parang may nakatagong kalungkutan. Nagpakita pa siya ng awa habang nagsasalita, ngayon, ang mga meridian sa loob ng katawan mo ay halos ganap ng nasira. Ang panloob na enerhiya, wala pang isang kapat na natitira. Baka kailangan mong magpahinga ng matagal para makabawi. Ang Yan City, kahit sa medisina o martial arts, ay napaka-atrasado. Kailangan kong gumugol ng kaunting oras para makahanap ng paraan. Tapos, hinawakan niya ulit ang kamay nito, buong pusong nangako. Pero, Tio Kiao, huwag kang mag-alala. Tiyak na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para gamutin ka. Si Kiao Mu, sa puso niya, lihim na nagsasalita. Huwag kang mag-alala. Basta hindi mo ako ililigtas, kaya kong kumilos agad ng mag-isa. Hindi siya maaaring asarin, ngunit maaaring iwasan. Aalis na ako. Naisip niya habang isinusuot ulit ang kanyang damit, nagsalita, lalabas ako para sumagap ng sariwang hangin. Nang makita ito ni Songhe, nagtanong siya,
hindi ba't pupuntahan ni Tio Kiao yung tagapagtanggol? Nagulat siyang nagtanong, tagapagtanggol? Anong tagapagtanggol? Sa puso niya, nagkasala siyang naisip tapos na. Nakalimutan ko. Yung tagapagtanggol ko, nasa labas pa ng kalye. Sumagot siya, siya nga yung tagapagtanggol, yung kahalili. Si Tio Kiao, napakahusay maghanda. Nag-ayos pa ng isang taong magpapanggap bilang kayo para lokohin si Guyan. Kinamot ni Kiao mo ang ulo. Haha. Tama. Yung tagapagtanggol na iyon nasaan na siya ngayon? Seryosong sumagot si Songhee. Tio Kiao, huwag kang mag-alala. Yung taong iyon, bayaning nagsakripisyo, kaya't nag-organisa kami ng isang marangal na libing. Ang libingan niya, puno na ng mga bulaklak na krisantemo. Mula ngayon, tuwing Qingming Festival, sapat ang mga papel na pera. Nang marinig ito ni Kiao Mu, wala nang pagsisisi sa kanyang mukha, sumagot, kung gayon, talagang naabala pa kita. Pagkatapos, habang nagsusuot ng sapatos, nagtanong ulit siya, nga pala, malapit sa Yan City, mayroon pa bang base ng Ujaihe? Sumagot si Songhee, ayon sa alam ko, wala. Ngunit sa Hanyang Prefecture sa kabilang dako, mayroon silang impluensya. Nang marinig ito ni Kiao Mu, nagulat siya. Hanyang Prefecture? Hindi ba't nasa Hilaga iyon? Sumagot si Songhee, tama. Si Kiao Mu, sa puso niya, lihim na nagbibilang. Kaya pala. Mula nang sanain ko ang Wusheng Link si Ju, palagi kong nararamdaman na mayroong isang bagay sa Hilaga na umaakit sa akin. Ngayon, pag-iisipan ko malamang hanyang iyon. Ang pamilyang Kiao, tiyak na nandoon. Pagkatapos, tumayo siya, nagsalita sa kanya, sige. Ngayon, pupunta na ako sa Hanyang Prefecture. Ang Yan City dito, ipagkakatiwala ko na sa iyo para ayusin ng maayos. Nang marinig ito ni Songhee, nagulat siya. Kayo na aalis? Pero hindi pa magaling ang sugat mo. Kung hindi, maghintay ka muna ng kaunting panahon. Si Kiao Mu, na may panatag na ekspresyon, ay inilagay ang kamay sa balikat nito. Dito, hindi rin ako gagaling. Baka pagdating ko sa Hanyang Prefecture, makahanap ako ng paraan para gumaling. Nang marinig ito ni Songhee, sumang-ayon siya. Tama rin. Hindi niya alam, sa puso ni Kiao Mu, iniisip niya, sa katunayan, ang pangunahing dahilan ay para makatakas sa iyo, ikaw na salot. Nakita lang si Songhee na naglatag ng papel at panulat sa mesa, nagsalita sa kanya, sandali lang. Kung gusto nang umalis ni Tio Kiao, maaari akong sumulat ng isang liham ng rekomendasyon para sa iyo. Habang sumusulat, nagsasalita siya, mayroon akong isang matandang kaibigan na nagngangalang Shen Qinghe. Naglilingkod siya bilang opisyal sa Hanyang Prefecture. Ang pagtulong sa iyong makahanap ng posisyon, tiyak na hindi magiging problema. Nang marinig ito ni Kiao Mu, labis siyang nagulat, nagtanong ulit, hindi ka ba tulisan? Bakit mayroon kang matandang kaibigan na opisyal? Baka naman konektado ka sa parehong legal at iligal na gawain. Walang pakialam na sumagot si Songhee, noon, kasamahan lang. Hindi na kailangang banggitin pa. Si Kiao Mu, na may naiintindihang ekspresyon, ay tumingin sa kanya. Talaga nga kung hindi ka maaaring maging opisyal, hindi ka rin magiging mabuting tulisan. Tapos, pinaalalahanan niya ito, sa liham, tawagin mo na lang akong Kiao Mu. Ako, si Kiao Sen, pinatay ko na si Guyan, ayoko nang maingay. Ngumiti si Songhee, sumagot, sige. Pagkasulat, ibinigay niya ang liham sa kanya. Kung gayon, naway maging maayos ang iyong paglalakbay, Tio Kiao. Iniunat ni Kiao Mu ang kamay, kinuha ito, sumagot, bata hindi ka rin naman masama. Sige, hindi rin kita maaaring tratuhin ng masama. Isinuksok niya ang liham sa kanyang dibdib, nagsalita sa kanya, halika. Dadalhin kita para maghati ng yaman. Tapos, dinala niya ito sa isang silid na puno ng ginto, pilak, at mga alahas, nakakasilaw. Nang makita ito ni Songhee, galit na nagmura. Itong hayop na si Guyan. Ganyan karami pa pala ang ninakaw niyang pawis at dugo ng mga tao. Talagang mas masahol pa sa hayop. Sa tabi, si Kiao Mu, walang pakialam sa kanyang imahe, ay lumusong sa ginto at pilak, sumisigaw, wow. Yumaman na! Yumaman na! Malaking kita ito. Nang makita ito ni Songhee, wala na siyang masabi. Pagkatapos magpagulong-gulong ng husto, umupo siya, pinunasan ang laway sa mukha, lumingon kay Songhee, nagsalita, munting wang. Itong perang ito, dalhin mo lahat.
Nang marinig ito, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga tainga, nagulat na nagtanong ulit, ano? Lahat, ibibigay mo sa akin. Tiningnan ni Kiao Mu ang kumikinang na ginto, nagsalita, sa labas, napakarami pang mga mamamayan na malapit ng mamatay sa gutom. Hindi maaaring hindi tulungan. Dalhin mo ang perang ito, bumili ka ng pagkain, ipamahagi mo sa mga mamamayan. Tiyak na magpapasalamat sila sa iyo. Seryoso siyang nagpatuloy, ngayon, wala ng punong lungsod ang Yan City. Hindi magtatagal, magpapadala ng tao ang itaas. Baka isa na namang tulad ni Guyan. Lumapit si Kiao Mu, inilagay ang kamay sa balikat ni Song He, tapat na nagsalita sa kanya, bakit hindi na lang ikaw ang mamahala sa Yan City? Gamitin mo ang Yan City bilang base, ilunsad mo ang iyong malaking plano. Nang marinig ito ni Song He, puno ng pasasalamat ang kanyang mukha, nagsalita, Tio Kiao. Tapos, umaagos ang kanyang luha, lumapit siya sa kanya. Tio Kiao, kayo po talaga, napakaunawain at makatarungan. Itinuturing niyong parang dayami ang pera. Ang paghanga ko sa inyo ay parang ilog na walang tigil sa pag-agos. Si Kiao Mu, na may naiinis na ekspresyon, ay itinaas ang kamay para pigilan siya. Tumigil ka. Hindi naman ako naparito para umuwing walang dala. Kumuha siya ng isang aklat, tuwang-tuwa ang ekspresyon, itinuro ito. Itong lihim na banal na pamamaraan, mapupunta sa akin. Binuksan ni Song He ang bibig, pinuri siya. Matalas ang mata. Ang Chunyang Gujigong, purong yang walang hangganang pamamaraan, ay isa sa mga pinakamataas na antas ng pamamaraan sa sinaunang martial arts. Nang marinig ito ni Kiao Mu, tuwang-tuwa siyang binuksan ang aklat para tingnan. Talaga? Tingnan natin. Pagkakita pa lang niya sa nilalaman ng aklat, nagbago ang kanyang mukha. Nakita rin ito ni Song He, binuksan niya ang bibig. Ah! Tio Kiao! Kayo rin pala, kasal na. Mukhang wala kayong swerte sa isang ito. Nagalit si Kiao Mu, nag-isip. Paano namang walang swerte? Bago ako mamatay, ang katawan ko ay itsura pa ng isang batang 15 taong gulang. Kaya lang, ang pagsasanay nito, hindi maaaring mailumabas na kahit kaunting orihinal na yang. Ngunit ako, isang lalaking puno ng dugo at sigla, paano ko mapipigilan? Masakit siyang naisip sa sarili. Sa kabilang dako, si Song He ay may kinukuha sa kanyang damit. Naglabas siya ng isang rolyo ng kawayan, nagsalita sa kanya, kung hindi, Tio Kiao, tingnan niyo itong surubay-bian, dugo at laman, 100 pagbabago. Nagtanong si Kiao Mu, ano na naman ito? Tuwang-tuwang inilarawan ni Song He ayon sa kanyang sinabi. Ang rolyong kawayan na ito, parang isang malaking dragon, napakagaling. Ito ang martial arts na nilikha ngayon ni Marshall Saint. Ang aklat na ito ay nahahati sa maraming yugto, mula madali hanggang mahirap. Ang unang bahagi ng aklat na ito ay kinabibilangan ng ilang pamamaraan ng pagpapanggap, pamamaraan ng pagbabago ng anyo, at pamamaraan ng pagpapaikli ng buto. Sa loob ng lihim na teknik na ito, kung matagumpay na masasanay, maaaring kontrolin ng eksakto ang dugo at laman, magbago sa anyo na nais ng sarili. Nagtaka si Kiao Mu, kung gayon, hindi ba't parang 72 pagbabago, isang kilalang abilidad sa mitolohiyang Tsino, iyon. Naku po! Anong araw ba ngayon? Ang sansa ng swerte, mukhang napakataas. Mahinang umubo si Song He, pinipigilan ang sarili, ngunit ang nilalaman nito ay masyadong malalim, ang pag-aaral nito ay mangangailangan ng maraming oras at pagsisikap. Hintayin mong gumaling ka, pagkatapos, maaari nating pag-aralan at talakayin ito ng magkasama. Pagkatapos, pumunta ka sa Hanyang Prefecture, hindi pa huli. Naintindihan na ni Kiao Mu. Gusto na naman akong isali sa gulo. Kung pipigilan pa niya ako rito, talagang hindi na ako mabubuhay. Pagkasabi nito, dali-dali niyang inagaw ang rolyo ng aklat mula sa kamay nito, kumaripas ng takbo. Hindi niya nakalimutang sumigaw pabalik, ang utang na loob na ito kay Ginoong Wang, ako, si Kiao Sen, sa hinaharap ay babayaran. Paalam! Tiningnan ni Song He ang direksyon kung saan siya tumakbo, kalmado ang mukha. Ayos lang. Sa mga susunod na araw, tiyak na magkikita pa rin kami. Sa oras na iyon, hayaan siyang sumali sa ating plano. Tumakbo si Kiao Mu diretso sa isang bahay, binuksan niya ang pinto, pumasok, tinawag, Ateksu. Tahimik ang bahay, walang katao-tao. Tumingin siya sa paligid. Umalis na ba si Ateksu?
Isang kamay mula sa likuran ang umabot. Si Kiao Kangsu, nakatayo sa likuran, itinakip ang dalawang kamay sa mga mata ni Kiao Mu. Mahinang nagsalita, hindi pa naman 7 araw, saan ako pupunta ngayon? Lumingon siya, hinawakan ang kamay nito, mayabang na ipinagmayabang, haha. Ngayon, eksaktong 7 araw na. Yung hayop na si Guyan, naasikaso ko na. Noon lang niya napansin ang balabal sa katawan ni Kiao Kangsu, at naramdaman din nito ang daladalahan sa balikat niya. Sabay silang nagsalita, Jessie. Ate Xue, bakit ganyan ang suot mo? Kiao mo, bakit may daladalahan ka pa? Baka naman. Pagkasabi nito, hindi inaasahan, sabay silang natahimik. Naunang nagsalita si Kiao Mu, medyo nahihiyang sinabi, Ate Xue iyon kailangan kong pumunta sa Hanyang Prefecture, hanapin si Marshal Saint at ang bakas ng kalahati pang aklat ng Longevity Fist. Kaya, malamang, magkakalayo na naman tayo pansamantala. Pinuto ni Kiao Kangsu ang sinasabi niya. Hanyang Prefecture. Talagang nagkataon. Sakto, doon din ako papunta. May panunuksong nagtanong si Kiao Mu, talaga bang nagkataon lang? Hindi kaya dahil ayaw mong mawalay sa akin, kaya gusto mo akong sundan? Tumutol si Kiao Kangsu. Sino bang nagsabing susundan kita? Ang Hanyang Prefecture, dati pa man, ay lugar na maraming mga dalubhasa sa landas ng immortalidad. Iyon ang angkop na lugar para magsimula sa pag-aaral ng Dao. Hindi pa rin siya tinitigilan. Talaga? Hindi siya pinansin ni Kiao Kangsu, tumalikod, lumakad palayo. Ese! Maniwala ka man o hindi, bahala ka. Mauuna na ako. Dali-dali siyang hinabol. Oy! Oy! Nagbibiro lang naman ako. Huwag ka nang magalit, Ate Xue. Makalipas ang ilang araw, sa Hanyang Prefecture, sa tirahan ni Shen King. Ibinigay ni Kiao Mu ang liham ng rekomendasyon ni Song He sa puno ng bahay, nagpakilala. Ako po si Kiao Mu. Inirekomenda ako ni Ginoong Wang na parito ako para bisitahin si tagasuri Shen. Ang nasa harap niya ay si Shen King, ang tagasuri ng Hanyang Prefecture. Pagkatapos basahin ang liham, nagsalita siya, ikaw ba talaga ang inirekomenda niya? Sabi niya, malubha raw ang pinsala sa katawan mo, pero sa nakikita ko, napakalusog mo naman. Nautal si Kiao Mu. Iyon may ibang dahilan. Naalala niya ang nangyari sa daan patungo rito. Bago ako makarating dito, namatay na naman ako ng 1 beses. Nagkataon, natutunan ko ng kaunti ang tungkol sa Chunyang Wujigong at Suruba Ibian. Nagtanong pa si King He, nga pala, si Ginoong Wang, ang taong nagrekomenda sa iyo, saan siya nagtatrabaho ngayon? Walang pagbabago sa mukha ni Kiao Mu na nagsalita, si Ginoong Wang ay namumuhay ng tago sa kabundukan, napaka-misteryoso. Nagkataon lang na nakilala ko siya ng 1 beses. Hindi rin sinira ni King He ang kanyang kasinungalingan. Tiningnan niya ang liham, na pabuntong hininga. Nagkita lang kayo ng 1 beses, tapos inirekomenda ka na niya. Ayos lang. Kung ayaw niyang sabihin, hindi na dapat pilitin. Sayang talaga. Tinitingnan ko ang mga sulat na siya mismo ang nagsulat, nakakaramdam ako ng labis na pananabik. Naaalala ko noon, kung hindi dahil sa mga gamot na siya mismo ang nagsulat, baka hindi na ako nabuhay hanggang ngayon. Ang sulat sa liham ni Song He ay parang sa batang nagsisimula pa lang magsulat. Inilagay ni King He ang liham sa manggas, hindi na binanggit pa. Ang taong inirekomenda niya, syempre pinagkakatiwalaan ko. Gayunpaman, dito, 2 posisyon na lang ang bakante. Isa ay clerk, isa ay pulis. Pumili ka ng isa. Sa isip ni Kiao Mu, nagkalkula siya. Ang trabaho sa pag-imbestiga ng mga kaso ay medyo malaya. Maaari ko ring gamitin ang pagkakataong ito para maglibot sa lungsod, maghanap ng mga bakas tungkol sa Wujaihui. Yumuko siya, nagbigay galang kay King He. Kung gayon, pipiliin ko po ang pagiging pulis. Pagsikat pa lang ng araw, dumating na si Kiao Mu sa himpilan. Yumuko siya, binati ang mga taong nagtatrabaho roon. Ako po si Kiao Mu, bagong pulis. 2 iba pang pulis ay nagulat din, bumulong sa isa't isa. Si Ginoong Shen, dati pa man, ay walang kinikilingan. Paano niya hinayaang pumasok ang taong ito sa likurang pinto? Anong klaseng pinagmulan kaya ng taong ito? Habang nagtataka pa ang lahat, isang boses ang umalingaw-ngaw, manahimik. Ayon si punong pulis Chen Yingsu. Tiningnan niya ang lahat,
tapos ay nagpatuloy, ang baguhan, kung nakapag-ulat na, mula ngayon, kasamahan na natin. Dapat maging mabuti ang pakikitungo sa isa't isa. Ngayon, kumpleto na tayo, pag-usapan na natin ang kaso. Kumislap ang kanyang mga mata. Siguradong narinig niyo na. Sa Hanyang Prefecture, may kaso ng isang demonyong halimaw na nagngangalang Wochang. Ang ibang mga pulis, nang marinig ito, ay nagulat, natakot. Tanging si Kiao Mu lang ang tulala, hindi maintindihan. Nang makita ito, ipinaliwanag niya ang katanungan para sa kanya. Sa mga nakaraang araw, sa Hanyang Prefecture, maraming demonyong halimaw ang lumitaw, nanggugulo, kumikitil ng buhay ng tao. Sinasabing ang demonyong halimaw na ito ay nagngangalang Wochang, at isa itong kakaibang uri ng demonyong hayop na kumakain ng enerhiya ng kamatayan. Sa bawat paglitaw niya, kumikitil siya ng isang buhay, parang si itim at puting Wochang, mga tagasundo ng kaluluwa sa mitolohiyang Tsino, kaya Wochang ang tawag sa kanya. Nang mabanggit iyon, naging seryoso rin ang kanyang boses. Ang lakas ng demonyong halimaw ay napakalakas. Maraming martial artist ang gustong humuli sa kanya, kasama na roon ang maraming ika-5 at ika-6 na ranggong martial artist, ngunit lahat sila ay namatay. Nang marinig ito ni Kiao Mu, tuwang-tuwa ang kanyang puso. Ganoon kalakas? Ibig sabihin, itong demonyong hayop na ito, sulit patayin. Dumaan si Ingsui sa tabi niya. Ngunit, itong kasong ito, imbestigahan natin kasama ang Xuan Chensek. Nang marinig ang tatlong salitang Xuan Chensek, naalala niya ang sinabi ni Kiao Kangsu noon. Hindi nagtagal pagkatapos malipol ang pamilyang Kiao, sa mismong lupain ng pamilyang Kiao, tumubo ang isang tinatawag na templong Taoista, ang Xuan Tianguan, at ngayon, pinalitan na ito ng Xuan Chensek. Naramdaman niyang napaka-interesante nito. Talagang nagkataon. Ang pagkakaroon ng Xuan Chensek sa lupain ng pamilyang Kiao, malamang may malapit na kaugnayan ito sa Wu Jiahui. Ang nawawalang bahagi ng aklat ng Longevity Fist, walang anumang bakas. Baka maaaring magsimula sa Xuan Chensek. Kung maswerte pa, baka makahanap pa ng ibang pamamaraan ng paglilinang ng immortalidad. Ha! Nag-isip siya sa sarili. Bigla, ang daing ng ibang mga pulis ang gumising sa kanya. Na naman? Bakit ba laging sa atin napupunta ang mga mahihirap na bagay na ito? Ang dami nating pinagdadaanan tapos wala man lang gantimpala. Nakiusyoso siyang lumapit sa isang pulis, nagtanong, kapatid, bakit ganyan ang reaksyon ni Dahuer, isang palayaw, marahil para sa punong pulis? Ang pulis na iyon, mukhang pagod na pagod, ay sumagot, tayo, mga ordinaryong pulis lang, paano natin magagawa ang trabahong humuli ng demonyong halimaw? Tumingin ang taong iyon kay Yingsu. Isa pa, ang pinakamalakas sa atin, si Hepe, ay kakapasok pa lang sa ika-7 ranggo. Hindi nasiyahan si Kiao Mu. Kung gayon, ito ba ay sa pilitang misyon? Hindi ba't medyo pabaya iyan sa buhay at kamatayan ng mga tao? Sumagot ang taong iyon, ano pa bang magagawa natin? Ang korte ay handang sumunod sa utos ng Xuan Chensek. Tayo, palaging mga malas. Sakto sa sandaling iyon, mula sa himpapawid, isang boses ang umalingaw-ngaw. Mga Ginoo, hindi niyo na kailangang mag-alala. Sa langit ngayon, lumilipad ang isang papel na tagak. Sa ibabaw nito, isang babae na may maginhawang anyo ang nakaupo. Naririnig kong pinag-uusapan niyo ang kaso ng demonyong halimaw na Wochang. Mukhang tamang-tama ang pagdating namin, ano? Ang mga nasa ibaba, nang makita ito, ay nagulat, sumigaw. Siya si Mingyu, ang mataas na immortal ng Xuan Chensek. Bumaba ang papel na tagak sa lupa. Si Mingyu, mula sa papel na tagak, ay bumaba, lumakad patungo kina Kiao Mu at Yingsu na nakatayo. Ang mga demonyong halimaw, hindi naman talaga mga bagay na kaya niyong harapin. Iwinasiwas ni Mingyu ang kamay, ang papel na tagak ay lumiit, nahulog sa kanyang palad. Ang kailangan niyo lang gawin ay hanapin ang demonyong halimaw at ipaalam agad sa akin, kapag nahanap niyo na siya. Kaya, para sa kilos na ito, kailangan kong abalahin ng husto kayong mga pulis ng pamahalaan. Ang mga pulis na kakatapos lang magreklamo kanina ay biglang nagkaroon ng lakas. Nagniningning ang dalawang mata, sabik na sumugod. Salamat, mataas na immortal, sa inyong pag-aalala sa aming kaligtasan. Ang mataas na immortal, talagang may pusong maawain. Mataas na immortal, huwag kayong mag-alala, tiyak na mahahanap namin ang bakas ng demonyong hayop. Tiningnan sila ni Ingsui, wala nang masabi.
Itong mga ito, kahit gawing baka at kabayo, ganito pa rin kasipag. Isang pulis sa tabi niya ang tumapik sa kanyang balikat, inalo siya. Ay, ano ba naman iyang gintong baluti at enerhiya ng kamatayan? Tayo, ilang simpleng bagay lang ang kaya nating gawin. Si Kiao mo naman ay hindi ganoon ang iniisip. Kung ganoon, bakit ang ganito kasimpleng bagay, hindi na lang sila mismo ang gumawa? Baka naman gusto nilang gamitin ito para supilin ang korte. Muling nagsalita si Mingyu. Itong demonyong halimaw na ito, kumakain ng enerhiya ng kamatayan. Kung gayon, madalas siyang lumilitaw malapit sa mga taong malapit ng mamatay, ibig sabihin, sa mga lugar tulad ng mga pagamutan, mga bilangguan. Kung hindi niyo mahanap ang bakas niya sa mga lugar na ito, maaari rin niyong tipunin ang mga taong malapit ng mamatay para gamitin silang pain para maakit siyang lumitaw. Ang dalawang pulis, nang marinig ito, ay nagbago ang ekspresyon, medyo nag-aalangan. Ito gagamitin ang mga tao bilang pain. Hindi ba't medyo sobra naman iyon? Nagpakita ng inosenteng ekspresyon si Mingyu. Ay, total, sila naman ay mga taong malapit ng mamatay. Bakit hindi natin sila hayaang magamit pa ng kaunti bago sila mamatay? Pinutol ni Ingsui ang sinasabi niya. Kung gayon, kung mahuhuli natin ang halimaw, paano ito aasikasuhin ng mataas na immortal? Walang pakialam na sumagot si Mingyu. Ang langit ay may pusong maawain. Dadalhin ko siya pabalik sa sekta, tapos ay parurusahan ko siya. Pagkatapos, hahayaan ko siyang magbayad sa kanyang mga kasalanan, maglingkod sa ating sekta ng immortalidad, para pagbayaran ang mga kasalanang nagawa niya. Nang marinig iyon, sumabog si Inksu. Napakagandang ang langit ay may pusong maawain na iyan. Pinatay niya ang mga mamamayan ng dakilang yan tapos mabubuhay pa siya sa sekta ng immortalidad. Nasaan ang katarungan ng langit? Ayon sa batas ng dakilang yan, ang pagpatay ay dapat bayaran ng buhay. Sumagot si Mingyu, ngunit ang batas ng dakilang yan ay namamahala lamang sa mga mortal, hindi nakikialam sa sekta ng immortalidad. Kaya, ang mga demonyo, syempre, kami sa sekta ng immortalidad ang mag-aasikaso. Si Ingsui, talagang malapit nang mamatay sa galit dahil sa kanya. Sakto sa sandaling iyon, si Kiao Mu, na nakatayo sa likuran, ay itinaas ang kamay. Maaari ko bang itanong, mataas na immortal, ano ang mangyayari kung maswerte kaming mapatay ang demonyong halimaw sa pangangaso na ito? Ang tanong, kasama ang kanyang ekspresyon, ay mukhang napakamisteryoso. Nang marinig ito ni Ingsui, nagulat siya. Si Mingyu naman ay umiwas sa tanong. Sinabi ko na, napakapanganib niyan. Kung makakaharap niyo siya, kailangang ipaalam agad. Ngunit si Kiao Mu ay walang balak tumigil. Lumapit siya kay Mingyu. Ha! Ngunit kung hinahabol na kami at hindi na makapag-ulat, hindi ba't hindi pwedeng lumaban? Kung sakaling, sa paglaban, mapatay namin siya, maituturing na ba iyong malaking tagumpay? Sa oras na iyon, magbibigay kaya ng gantimpala ang sekta? Halimbawa payagan kaming bumisita sa sekta. Tumingin siya ng diretso sa kanya. Binuksan ni Mingyu ang bibig. Ang sekta ay isang sagradong lugar, hindi maaaring pasukin ng mga mortal. Mayabang niyang sinabi. Nang marinig ito ni Kiao Mu, nainis ang kanyang puso. Ano? Ang mga tao ng Xuantian Sect talagang napakayabang. Mukhang kailangan kong maghanap ng ibang paraan para mag-imbestiga. Hindi na siya pinansin ni Mingyu. Pinakawalan niya ang papel na tagak. Sige, hanggang dito na lang muna ngayon. Umaasa akong makakahanap kayo ng bakas tungkol sa demonyong naglilinang sa loob ng 3 araw. Hihintayin ko ang magandang balita mula sa inyong lahat. Pagkasabi nito, sumakay siya sa papel na tagak, lumipad palayo, iniwan ang mga pulis na naguguluhan. Ay! Ano ang dapat nating gawin? Kung talagang makikinig tayo sa kanya, naghahanap tayo ng kamatayan. Tiningnan ni Ingsui ang direksyon kung saan siya lumipad, walang pakialam. Bilang himpilan ng pulisya ng kaharian ng dakilang yan, hindi natin kailangang sumunod sa utos ng mga immortal. Nag-utos siya, kayo, magpatuloy sa pag-imbestiga sa lungsod, huwag palalampasin ang anumang lugar, at iulat agad sa akin kapag mayroon kayong balita. Ang iba pa, ako na ang bahala. Sumagot ng malinaw ang mga pulis. Si Kiao Mu, balak sanang sumama sa lahat para umalis, nang tawagin siya. Kiao Mu, maiwan ka. Lumakad si Ingsui patungo sa kanya. Si Ginoong Shen, palaging makatarungan at tapat.
Ang pagkaka-recruit sa iyo rito ay nagpapatunay na mayroon kang tunay na kakayahan. Kaya, yung kanina sinadya mo bang hamunin siya o talagang may paraan kang patayin ang demonyong halimaw? Isang tulalang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Kiao Mu, kinamot ang ulo. Hepe, masyado niyo naman akong pinahahalagahan. Nagtanong lang naman ako ng objektibo. Siyempre, hindi siya naniwala sa sinabi niya. Ah, ganoon ba? Ngunit wala na siyang pakialam. Siyempre. Sa huli, sinabi lang niya, sige, kung gayon, maghanap ka na rin ng mga bakas. Sumunod si Kiao Mu. Opo. Lumingon siya, lumakad palayo. Kung isang demonyong halimaw na mahilig kumain ng enerhiya ng kamatayan, bakit hindi ko subukang isipin ang tungkol sa kamatayan? Dumilim na. Sa gusaling zinang kanlurang lungsod, sa Zuxianju, tahanan ng lasing na immortal. Si Emperador Yonghe ay nakatayo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang ibaba. May kumatok sa pinto. Nagsalita siya, pasok. Ang Imperial Guard na si Chuxing ay pumasok, lumuhod, nagulat. Kamahalan, may balita po tungkol kay Wang Songhe. Pinaikot ni Emperador Yonghe ang singsing sa kanyang hinlalaki, nagsalita, sige. Nagpatuloy si Chuxing sa pag-uulat. Ang espiyang inilagay sa tabi ni Shen Qinghe, ay nagulat na si Shen Qinghe ay nagtalaga ng isang taong nagngangalang Kiao Mu bilang pulis ng himpilan, at ang nagrekomenda sa kanya ay si Wang Songhe. Sa liham ng rekomendasyon ni Wang Songhe, hindi binanggit ang eksaktong sitwasyon niya, at kahit si Shen Qinghe, malamang ay hindi alam. Itinaas niya ang ulo. Kamahalan, sa korte, may mga usap-usapan na si Wang Songhe ay tumahak na sa landas ng immortalidad. Kinuha ni Emperador Yonghe ang tasa ng tsaa sa mesa. Mga walang batayang bagay, baliwalain mo na. Tumingin siya kay Chuxing na nakaluhod. Labis niyang kinasusuklaman ang mga immortal, paano siya makakapaglinang ng dao. Ang tasa ng tsaa sa kamay niya ay sumasalamin sa kanyang anyo. Pero madaling magbago ang puso ng tao. Pagkatapos mawala ng ilang dekada, ngayon ganito na naman ang kanyang kilos. Kung iisipin, ang taong inirekomenda niya, malamang hindi isang hamak na tao. Mag-ayos ka. Gusto kong makita kung sino ba talaga itong si Kiao Mu. Sa gitna ng mariringal na kabundukan, ang templong Taoista ng Qingluan Peak ay maringal na nakatayo. Tumagos ang sikat ng araw sa bintana, pumasok sa loob ng marangyang bulwagan. Si Lingling ay nakaupo sa tapat ni Kiao Kangsu, nagsasalita, Kiao Kangsu, noong huli kitang makita, isa ka pang maliit na bata. Umiti siya, malayo ang tingin. Mahigit 10 taon parang isang kurap lang. Sa wakas, nakarating ka na rin sa lugar na ito. Talagang itinakda na ng tadhana. Si Kiao Kangsu ay maayos na nakaupo, nag-aalangang nagsalita, mataas na pari Lingling, ako. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi, mabilis na sumagot si Lingling. Ang tungkol sa pamilyang Kiao, matagal ko nang alam. Sa katunayan, parehong ang landas ng immortalidad at ang landas ng martial arts ay walang mali. Ipinanganak kang may pambihirang espiritual na pakiramdam. Kung may mas magandang paraan ng paglilinang, bakit sasayangin? Sa maliwanag na espasyo, umiti si Lingling, nagpapahiwatig. Kung ayaw mong sumali sa sekta ng immortalidad, dito ka na lang sa akin, pareho lang. Yumuko si Kiao Kangsu, sumagot sa kanya, opo. Nakaupo sa marangyang bulwagan, nakikipag-usap kay Lingling, ngunit hindi niya maiwasang mag-alala, nagtatanong sa sarili, sa ngayon, ano kaya ang ginagawa ni Kiao Mu? Sa sandaling ito, si Kiao Mu ay nakakadena ang mga kamay, nakakulong sa madilim na bilangguan. Ngunit hindi niya maiwasang suminghal, hinahamak ang mga tao sa labas. Ang bantay na maihawak na susi ng malaking bilangguan ay malakas na sumigaw. Kiao Mu, maging maayos ka riyan. Kung gagawa ka pa ng kalokohan, 10 buhay man, hindi sapat para mamatay ka. Si Kiao Mu, nakaupo sa selda, itinuturo ang sarili, mapanghamak na nagsasalita, huwag kang mag-alala. Kahit mamatay ako ngayon, hinding-hindi ako aalis sa bilangguan kahit kalahating hakbang. Hinaplos niya ang mukha, isang mapanganib na ngiti, nag-iisip. Total, ito naman ang pagkakataong mamatay na hirap kong nakuha. Maaga pa ng kaunti. Sa tindahan ng tsaa, sa Haisheje, pabilyon ng maliit na tubig. Ang tagapagsalaysay, kasunod ng daloy ng kwento, ay maihawak na tabla, malakas na hinampas sa mesa. Tumayo siya, itinuro ang mga taong nagtitipon sa ibaba, nagpatuloy sa pagkukwento.
Narinig lang nila ang bayaning si Kiao Sen na umuungol. Tayo ay mga mandirigma. Dapat tayong sumulong, hindi umurong. Nang makita ang mga tao sa ibaba na tumatawa at sumasang-ayon, nagpatuloy siya sa pagkukwento. Pagkasabi nito, isang tira, tumusok sa dibdib, pinatay ang punong lungsod ng Yan City. Tapos walang pag-aatubiling umalis. Naiwan lang ang maringal na anino ng isang bayani. Ang mga taong nakikinig sa kwento sa ibaba ay sabay-sabay na sumisigaw. Magaling! Magaling! Si Kiao Sen, tunay ngang isang bayani. Si Kiao Mu, sa sandaling ito, ay hindi pa nahuhuli. Isang kamay ang nakasandal sa ulo, isang kamay naman ang naglalaro ng mani, naiinis na nagsasalita, kung kwento lang, maganda pa sanang pakinggan. Sa lungsod, ay halimaw na gumagawa ng kalokohan pati tagapagsalaysay, alam sumabay sa uso, ano. Habang hawak pa rin ang mani sa kamay, nagpatuloy siya sa pag-iisip ng diskarte. Nung una, balak kong umasa sa mga tsismis sa lungsod para hulaan ang kilos ng halimaw, tapos, maaari akong mamatay ng makatuwiran. Ang plano niya ay hindi naging maayos. Ang resulta, halos kalahating oras siyang nakinig sa mga maluwalhating tagumpay ng sarili niya. Talagang sayang sa oras. Sakto sa sandaling iyon, habang si Kiao Mu ay nakasandal pa rin sa kamay, nag-iisip, biglang lumitaw ang isang lilang balabal. Ang may-ari nito ay nagsabing siya ang hepe ng pulisya ng Hanyang Prefecture. Sa araw, hindi inaasikaso ang mga tungkulin tapos nandito para makinig ng kwento. Ang nagsalita ay si Emperador Yonghe. Nakatayo siya ng tuwid, nakasuot ng maayos na damit, sa baywang niya ay may nakasabit na isang piraso ng jade. Iniunat niya ang kamay, nagsalita kay Kiao Mu, maaari ko bang itanong, hindi ba ito kawalan ng responsibilidad? Nakatayo sa tabi niya ang Imperial Guard na si Chuxing, na may madilim na tingin, binabantayan si Kiao Mu. Napangiwi si Kiao Mu, mukhang galit, itinuro si Yonghe, sinisi. Tinuturuan mo ba akong magtrabaho? Mabilis siyang umiti, ipinaliwanag, saan naman? Nagbibiro lang. Maingat na nag-isip si Kiao Mu tungkol kay Yonghe. Hindi simple ang taong ito. Lumitaw si Yonghe na may misteryosong lilang balabal, sa paligid niya ay mailumitaw ding isang lilang enerhiya. Maringal ang tindig, pambihira ang kilos. Sa unang tingin pa lang, alam ng isang malaking tao. Isa pa, ang taong nakatayo sa likuran niya, hindi gumagalaw, ngunit ang aura niya ay napakalakas, malinaw na isang dalubhasa. Pinaikot ni Kiao Mu ang kanyang upo, isang kamay ang nakasandal sa mesa bilang suporta, isang kamay naman ang itinaas, malakas na nagsalita. Paano mo nalaman na hindi ako nag-imbestiga ng kaso? Pareho lang tayong mahilig magturo sa iba. Bakit hindi mo nalang turuan ang kasalukuyang emperador na makipagdigma sa mga immortal? Nagalit si Chuxing sa walang pakundangang salita ni Kiao Mu, hinigpitan ang hawak sa kamao, sumigaw. Hayop! Kalmadong itinaas ni Yonghe ang kamay, pinigilan si Chuxing na atakihin si Kiao Mu. Nagsalita siya, itong kapatid na ito, matalas ang mga salita, pambihira ang tapang. Pagkasabi nito, binuksan ni Yonghe ang palad kung saan nakasuot ang singsing na jade, iwinasiwas ang pamaypay na may ulo ng dragon na laging kasama niya para ipakita ang kanyang posisyon. Nagtataka ako, ayon sa iyo, anong klaseng tao ang kasalukuyang emperador? Ang mga salita, kasama ang kanyang kilos, ay nagpalabas ng isang misteryoso at kaakit-akit na lilang liwanag sa paligid. Sa harap ng bumababang presyon ng hangin, si Kiao Mu ay may gana pa ring kumain ng mani. Tiningnan niya silang dalawa ng may maingat na tingin, nag-isip. Sino pa ba? Isang taong dapat mamatay. Ang plano kong patayin ang emperador ng dakilang yan, hanggang ngayon, wala pa ring pagkakataon. Sa isip ni Kiao Mu, hinugot niya ang espada at nagtago sa Yan City dahil narinig niyang dadaan doon ang emperador. Ngunit wala man lang akong nakitang anino. Umaasa pa naman akong maglalabas ng utos ang korte na hulihin ako, ididikit ang aking larawan kung saan-saan na may pabuyang 2 pirasong ginto. Pero, noong pinatay ko si Guyan, wala pa ring utos mula sa korte na hulihin ako. Nung una, umaasa pa akong papatayin ako ng mga otoridad. Hinaplos ni Kiao Mu ang baba, nag-iisip, tumingin kay Yonghe na nakatayo, hawak ang pamaypay sa kamay. Gumawa siya ng bagong plano. Tama! Siguradong ito na ang pagkakataon. Itong dalawang ito, malamang mga lokal na opisyal. Kung sa harap nila, mumurahin ko ang emperador, tapos ay mahahatulan at mamamatay.
Umisi si Kiao Mu, matalinong nag-isip. Tiyak na magiging tanyag ako sa buong mundo. Ang pagtataya sa kamatayan ko, malamang hindi masama. Pagkatapos mag-isip, isang kamay ni Kiao Mu ang inilagay sa dibdib, isang kamay naman ang itinaas. Lumuhod siya sa lupa, tumingala sa kisame, malinaw na nagsalita. Ang kasalukuyang banal na emperador iyan ay isang bihirang matalinong pinuno sa loob ng 1,000 taon. Ang mga panauhin at katulong sa tindahan ng tsaa ay tumingin kay Kiao Mu, puno ng tandang pananong ang ulo. Nanlaki ang kanilang mga mata, nakatingin sa kanya. Mayroon pang nagulat ng husto, kaya't natapon ang tsaa sa labas. Itinakip ni Yonghe ang pamaypay, ngumiti, nagsalita, 1,000 taon bago makatagpo itong pagtataya, hindi ba't medyo mataas? Mabilis na natuwa si Kiao Mu, itinaas ang kamay, gumawa ng thumbs up, kumindat, nagpatuloy. Hindi mataas? Hindi mataas? Tingnan niyo ang pangalan ng kanyang panahon, ang ganda ng pagkakapili. Yong! Yong! Ang emperador, sumuko sa mga immortal, nagbayad ng danyos, humalik sa paa. Kung gayon, ang digmaan ay hinding-hindi na magsisimula. Hindi ba't Yonghe walang hanggang kapayapaan, iyon? Nagalit si Chuxing, nanlaki ang mga mata, naggangalit ang mga ngipin, nag-isip. Saan nanggaling ang katwirang iyon? Nangahas pang sabihing duwag ang kamahalan? Si Chuxing ay pinipigilan ang galit hanggang sa manginig. Samantala, si Yonghe ay nanatiling kalmado. Hawak niya ang pamaypay, nagsalita, ngunit ang kapangyarihan ng mga immortal ay masyadong malaki. Maging si Marshal Saint ay natalo at kinailangang umurong. 100,000 piling sundalo, lahat ay nalipol. Maaari kayang ang kasalukuyang banal na emperador ay nakatuon sa mas malaking larawan? May mga bagay na natural lang na kailangang pagbigyan. Hindi nagmamadali, hindi rin mabagal, sumagot si Kiao Mu, tinanong pabalik si Yonghe. Ang ibig mong sabihin, ang banal na emperador ay naglalaro ng isang malaking laro, tama ba, kaibigan? Walang pag-aatubiling itinuro ni Kiao Mu ang sarili, nagsalita ng harapan kay Yonghe. Ang pagkatalo kailangang tanggapin. Kung walang ibang pagpipilian, syempre, kailangan lang pagbigyan. Ngunit ang pagbibigay, nangangahulugan ba ng pagtatago sa dilim o ganap na pagyuko bilang nasa ilalim? Iyan ay dalawang magkaibang bagay. Ang mga palaso ng kanyang mga salita ay tumutok diretso kay Yonghe, kaya't nanginig ito sa galit. Nagkunwaring umiiyak si Kiao Mu, kinuha ang panyo, inilagay sa bibig, kinagat ng mahigpit. Habang kumakagat, nagsasalita, sa Yan City, sa 10 bahay, 5 ang walang laman. Ang mga mamamayan ay napadpad sa pagiging palaboy, naging mga tulisan. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng pag-aalala sa lahat ng nasa paligid ng tindahan ng tsaa. Sakto sa sandaling ito, sinamantala ni Kiao Mu ang damdamin ng mga tao, itinaas ang kamao sa langit, nagpatuloy. Gayon, Aman, ang punong lungsod ng Yan City, ako, marahil ay nagugutom na ng hindi nalalaman. Ang korte, lalo pang hindi nakikinig o nagmamalasakit. Lahat na nandoon ay nagalit, hinigpitan ang hawak sa kamao, nagalit sa paraan ng pamamahala na sinabi ni Kiao Mu tungkol sa emperador. Tumapak si Kiao Mu sa mesa, nagpatuloy ng malakas. Ang emperador, sinasabing tumanggap ng utos mula sa langit, para sa langit, ay nag-aalaga ng mga mamamayan. Sa harap niya ay si Yonghe na nakatayong tahimik, hawak ang pamaypay, ngunit hindi maiiwasan ang panganib. Alam ni Kiao Mu na naabot na ng kanyang plano ang layunin. Komportabling inilagay ang kamay sa bakanting paa ng mesa, ginamit ang kanyang asul na mga mata para tingnan ang lahat, nagpatuloy sa pagsasalita ng masama tungkol sa emperador. Ang ibig sabihin doon ay itinuturing na parang hayop ang mga mamamayan para pasayahin ang mga immortal. Maaaring basta na lang bawasan ang yaman ng mga mamamayan. Naghihirap ang mga mamamayan, humihina ang pamamahala. Hindi alam kung ilang Yan City na ang nalikha. Nagpatuloy si Kiao Mu sa pagbibigay ng presyon kay Yonghe. 2 sa 1,000. Ang anak ng langit, nasa ibabaw ng 10,000 tao. Ngunit siya ay nakaupong tahimik pa rin, naglalabas ng malamig na aura. Habang si Yonghe ay hindi pa nagsasalita, si Chuxing ay nagalit na, hinampas ang mesa, sumigaw kay Kiao Mu. Malaking pagtataksil. Nagsasalita ng walang katuturan. Hindi rin nagpatalo si Kiao Mu. Tinapakan niya ang mesa, itinuro si Chuxing, galit na sumigaw, tinanong pabalik. Bakit ka ba nagagalit ng ganyan?
Ang emperador, nag-aalaga ng sekta ng immortalidad, alam ng lahat iyan. Habang lalong nagsasalita, lalo siyang nagiging ganado. Sumigaw pa siya. Nagtatag pa nga siya ng mga base ng sekta ng immortalidad sa bawat malaking lungsod. Laging handang tanggapin ang pagdating ng mahal na bisita. Ang ganitong klaseng pag-upo, malinaw na malinaw, hindi na maaaring maging mas halata pa. Tumayo si Kiao Mu sa mesa, nakikipagtalo kay Chuxing. Ang dalawa ay nagpapalitan ng salita tungkol sa emperador. Naggangalit ang mga ngipin ni Chuxing, itinapak ang paa, nagmura. Tumahimik ka. Huwag mong lapastanganin ang banal na emperador. Sumagot si Kiao Mu. Mumurahin ko pa rin siya. Ang emperador, isa lang siyang aso ng mga immortal. Sa ibaba, ang mga taong nanonood ng gulo ay nagbubulungan tungkol sa kanilang dalawa. Isang panauhin ng tindahan ng tsaa ang nagsalita tungkol kay Kiao Mu. Sino kayang bayani ito? Nangangahas panglantaran na murahin ang kasalukuyang banal na emperador ng ganyan. Nagpatuloy ang matandang tagapagsalaysay. Mas magaling pa siyang magkwento kaysa sa akin ng 100 beses. Sobrang nakakapanabik. Mayabang na tumayo si Kiao Mu, iwinawasiwas ang kamay, itinuturo ang daliri sa harap ni Yonghe, kaya't nag-alala ito, hindi alam ang gagawin, dumilim ang mga mata. Naisip ni Yonghe, halos nakasakay ka na sa ulo ko para murahin ako. Siguradong nalaman mo na ang aking pagkakakilanlan, sinasadya mo akong saktan, tama? Maingat na tiningnan ni Yonghe, nag-isip. O kaya naman, ang mga salitang ito ay maaaring ideya rin ng dating ministro ng katarungan na si Wang Songhe. Ang imahe ng isang matandang opisyal sa korte, nakasuot ng pulang balabal, malubhang na sugatan, napilitang tanggalin ang kanyang opisyal na sombrero. Ito na ang kwento ng nakaraan. Si Wang Songhe ay namatay dahil sa pagpapayo sa emperador bago mamatay, hinding-hindi dapat sumuko sa mga immortal. Naisip ni Yonghe, ngayon, ang sitwasyon sa sanlibutan ay tulad nga ng sinabi niya at inirekomenda pa niya ang taong ito. Samantala, si Chuxing ay galit pa rin, itinaas ang espada patungo kay Kiao Mu, nagmura. Batas ng dakilang yan. Ang taong lumalapastangan sa banal na emperador sa palengke, pagkatapos tanungin ay pupugutan ng ulo. Si Yonghe sa tabi ay patuloy pa rin ginagamit ang pamaypay para takpan ang bibig, nag-iisip. Hindi pa pinag-uusapan ang ibang bagay itong taong ito, talagang napakagaling sa pagkontrol ng sikolohiya. Maging si Chuxing, na laging kalmado, ay nagalit. Nagpatuloy sa pag-arte si Kiao Mu. Itinuro niya ang sarili, makatarungang nagsalita. Dahil sa salita, nagdurusa. Ang kapahamakan, hindi dapat madamay ang iba. Ako lang ang gumawa, ako lang ang mananagot. Patuloy na hindi maintindihan ni Yonghe, nag-iisip. At itong baliw na pagkilos na pagsira sa sarili, ano ba talaga ang pakana nito? Sa sandaling ito, itiniklop ni Yonghe ang pamaypay, pinigilan si Chuxing na galit, hawak ang espada, nagsalita, sige na. Ito ang nagpatigil kay Chuxing. Sa mukha niya, kitang-kita ang pagtataka. Habang si Kiao Mu ay nakatayo pa rin sa mesa, pumikit si Yonghe, tumalikod, umalis. Sa harap ng pagtataka ni na Kiao Mu at Chuxing, ipinatong niya ang mga kamay sa likuran, nagsalita, sa huli, hindi pa rin niya naiintindihan ang mga malalaking usapin ng estado. Isa lang siyang munting langaw na maingay. Ngayon tapos na rito. Paalam. Hindi maiwasang matakot ni Kiao Mu, namutla ang mukha, pinagpawisan ng husto, nag-isip. Ano? Hinugasan ko na ang leg ko. Tapos ganyan mo na lang akong palalampasin. Sa harap niya ay si Yonghe na naglalakad ng paika-ika, kinakailangang alalayan ni Chuxing sa tabi. Paminsan-minsan, umuubo siya, kaya't lalong nag-aalala si Chuxing, walang tigil sa pagtatanong. Ayos ka lang ba? Walang pakialam si Yonghe sa tingin ng mga tao sa paligid, sumagot, medyo hindi ako makahingad. Sa likuran niya ay ang kamay ni Kiao Mu na kumakapit ng may panghihinayang dahil nabigo ang kanyang plano. Nag-isip siya, nagmamakaawa sa kanilang dalawa. Huwag kayong umalis. Kaya ko pang murahin ng mas malakas. Sakto sa sandaling iyon, isang opisyal ng militar ang lumitaw at malakas na nagtanong. Sino si Kiao Mu? Walang pag-aatubiling itinaas niya ang kamay, itinuro ang sarili, sumagot. Ako. Ako. Ako nga. Sumigaw ang opisyal ng militar. May nagsumbong na nagsasalita ka ng walang katuturan tungkol sa pamahalaan sa tindahan ng tsaa, lumalapastangan sa banal na emperador.
Para sa akin. Si Kiao Mu, ito mismo ang hinihintay, umiti, nagsalita. Hulihin ako, tama? Bilisan niyo ng hulihin. Hinding-hindi ako lalaban. Nang makapasok na sa madilim na bilangguan, nagpatuloy si Kiao Mu sa pagtatanong sa mga bantay. Itong kapatid na ito, kailan niyo ba talaga ako papatayin? Hindi naman siguro talaga hihintayin pa pagkatapos ng taglagas, ano? Maingay siya, hindi mapakali dahil sa kabagalan nila. Hawak ang mga bakal na rehas, nagsalita, kung pagkatapos pa ng taglagas, masyado nang matagal. Kailangang samantalahin ang bawat araw, bawat oras. Hindi maaaring sayangin ang buwis ng mga mamamayan. Nagpahiwatig siya sa kanila. Gawin na ngayon. Habang nandito pa. Hindi na kailangang pumili pa ng oras. Kapag isasagawa na ang parusa, sana medyo maingay. Mahilig ako sa ingay. Ang dalawang bantay ay pinagpawisan ng husto, hindi maintindihan, nag-usap tungkol sa kilos ni Kiao Mu. Sino ba namang mahilig maghanap ng kamatayan ng ganyan? Hindi kaya alam niyang hindi siya mamamatay? May nagpoprotekta sa kanya sa itaas, ano? Sino kayang may ganyang kalakas na impluensya, nangangahas na protektahan ang isang taong lumalapastangan sa emperador? Isang gumamit ng latigo, pinalo ang kamay ni Kiao Mu na nakahawak sa rehas, kaya't nagulat ito, binawi ang kamay. Sumigaw ito. Maging maayos ka riyan. Dito, nakakulong ang mga bilanggong malapit ng mamatay. Huwag kang mangarap na makalabas. Umupo si Kiao Mu, sumandal sa pader, tumingin sa labas, hinaplos ang pulso na katatapos lang paluin, nag-isip. Mga bilanggong malapit ng mamatay. Kung gayon, tamang bilangguan ang napuntahan ko. Tumingin siya sa tapat, nakita niya ang isang anyo na may magulong buhok, payat ang katawan, nakasuot ng damit ng bilanggo, umuubo ng sunod-sunod. Ito ang nagpaalala kay Kiao Mu sa halimaw na nakaharap niya noon. Naaalala ko yung halimaw na watsang mahilig kumain ng kaluluwa ng mga taong malapit ng mamatay, ano? Ang bilanggong malapit ng mamatay ay walang tigil sa pag-ubo. Nakaharap siya sa pader, lumilikha ng isang kakaibang anino. Ang matandang bilanggong malapit ng mamatay ay nanlaki ang mga mata. Sa harap niya, lumitaw ang isang malaking pusang demonyo. Sa paligid nito ay may lumalabas na kakaibang berdeng liwanag. Nakaupo sa harap ng payat na katawan ng bilanggong malapit ng mamatay, ang pusang demonyo ay umuungol. Sa madilim na bilangguan, ang bilanggong malapit ng mamatay ay nakaupo sa dayaming banig sa sahig, sa paligid ay andap-andap na ilaw. Isang pusa na may balahibong dilaw, puti, abo, at asul na magkakahalo ay naglalakad patungo sa matanda. Ang nagniningning na mga mata ng pusa ay nanlaki, nakatayo ang dalawang tainga, kitang-kita ang makulay niyang balahibo. Umupo ito, umungol. Ang taong malapit ng mamatay ay sumandal ng isang kamay sa sahig, isang kamay naman ang humahaplos sa balahibo ng pusa. Tumawa ang matanda, nagsalita, aba, isang pusa lang pala. Nagulat pa ako. Bakit ka napadpad dito? Hinyaan ng pusa na haplusin ang bilanggong malapit ng mamatay ang kanyang balahibo, umuungol. Tumayo ang matanda, binuhat ang pusa sa kamay, nanginginig na humakbang patungo sa likuran ng pinto. Ang lugar na ito ng bilangguan ay pugad ng mga daga mula sa impyerno, hindi malinis. Kung pupunta ka rito, wala kang makukuhang maganda. Halika, ihahatid kita sa labas. Pagkasabi nito, biglang nadulas ang matanda, natumba, kaya tumalsik ang pusa sa ere. Si Kiao Mu, sa selda sa tapat, ay nagulat. Dali-dali siyang kumapit sa rehas, nagtanong sa matanda. Lolo, ayos lang po ba kayo? Ang matanda, kahit duguan na ang buong mukha, ay itinaas pa rin ang hinlalaki, nagsalita sa kanya. Ayos lang. Malakas pa ako. Pagkasabi nito, itinaas niya ang braso na kasing payat ng patpat, ipinakita ang kanyang mga kalamnan, buong pagmamalaking ikinuwento ang kanyang mga nagawa. Ako, noong araw, ay isang banal na magnanakaw. Dalubhasa sa pagnanakaw sa mayayaman para ibigay sa mahihirap. Sa mundo ng mga mandirigma, kilala rin akong tao. Tiningnan ang mukha ng matanda, pinaalalahanan pa rin siya ni Kiao Mu. Ngunit sa tingin ko, hindi rin magaan ang pinsala niyo. Pilit pa ring tumutol at nagmura ang matanda sa kanya. Nagsasalita ka ng walang katuturan. Paano namang ang isang banal na magnanakaw na tulad ko, sa isang pagbagsak lang, ay masasaktan? Ang bilanggong malapit ng mamatay ay patuloy pa ring ikinukwento ang kanyang mga nagawa, na may masayang ekspresyon, puno ng pagmamalaki ang boses.
Naaalala ko pa noon, mag-isa akong humawak ng espada, nakipaglaban sa isang kakaibang tao mula sa isang mayamang pamilya ng ilang daang sagupaan. Kung hindi lang dahil sa isang sandali ng kapabayaan kaya ako nahuli, hanggang ngayon, isa pa rin akong bayaning tanyag sa mundo ng mga mandirigma. Naisip ni Kiao Mu sa sarili. Lolo, huwag ka nang magyabang pa. Ngayon, huling hininga na lang iyan. Habang nagsasalita, may isang pagkakataon pa, ninakawan ko ng kalakal ang isang mangangalakal. Noong bata pa ako, sa isang sirasirang bahay na pawid pa ako nakatirad. Nanlabo ang mga mata ng matanda, umikot ang mga mata, pinagpawisan ng husto ang mukha. Ang bilanggong malapit ng mamatay na ito ay bumagsak na sa lupa. Ang kaluluwa niya ay lumipad na palabas ng katawan, takot, namumutla. Natakot si Kiao Mu, malakas na sumigaw. Tao po. May taong nahimatay. Sa sandaling ito, ang buong katawan ng pusa kanina ay naglabas ng isang berdeng liwanag. Tumakbo ito, ang mga paa sa harap ay dumapo sa kamay ng bilanggong malapit ng mamatay na nahimatay. Si Kiao Mu, sa likuran, ay mahigpit na hawak ang dalawang kamay na nakakadena sa rehas, nakatingin dito. Bigla, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang makitang sa paligid ng pusa at ng matandang bilanggong malapit ng mamatay ay napapalibutan ng isang itim na usok na maihalong kaakit-akit na berdeng liwanag. Tila gustong sipsipin ng usok na ito ang espiritual na enerhiya ng matandang ito. Hanggang sa makakilo si Kiao Mu, sinipa niya ang pinto, sumigaw sa pusang demonyo. Ano ang ginagawa mo? Dali-daling inilagay ni Kiao Mu ang kamay sa ilong ng matanda para tingnan ang hininga. Sa sandaling ito, dumilim ang kanyang mukha. Dahil patay ka na. Maingat na tiningnan ni Kiao Mu ang pusang demonyo, malalim na nag-iisip. Sabi ng hepe ng pulisya, ang enerhiya ng kamatayan ng tao ay maaaring magpalakas sa mga halimaw. Ginamit ni Kiao Mu ang matalas niyang tingin, sumulyap sa pusang demonyo, nag-isip. Kung hindi ako nagkakamali yung halimaw na wotsang na iyon siya nga ito. Si Kiao Mu ay nakatayo sa harap ng isang malaking halimaw. Nakangisi ito, ipinapakita ang matatalas niyang ipin, at naglalabas ng isang kaakit-akit na berdeng usok, papalapit sa kanya. Itinaas ni Kiao Mu ang dalawang daliri, ginamit ang mga mata. Dumating na ang pagkakataon. Kaway sa pusang demonyo, nagsalita, mabuti. Halika rito. Patayin mo ako. Ang mga mata ng pusang demonyo ay naglabas ng isang berdeng enerhiyang puno ng pagkauhaw sa dugo. Hindi maintindihan, umuwal ito ng isang beses. Si Kiao Mu, nakatayo sa gitna ng berdeng enerhiyang iyon, hinahamon ang pusang demonyo. Halika rito. Hindi ba't mahilig kang kumain ng enerhiya ng kamatayan? Pinalaki ng pusang demonyo ang kanyang mga mata, ibinuka ang bibig na puno ng matutulis na ngipin, itinaas ang matatalas na kuko. Tumalon ito patungo kay Kiao Mu. Ngumiti siya, itinaas ang kamao, handa nang makipaglaban sa pusang demonyo. Ganito dapat. Hindi tayo mamamatay, hindi tayo matatapos. Ngunit hindi niya inaasahan, ang pusang ito ay tumalon sa kanyang kamay at ikinuskos ang pisngi sa tela ng damit sa kanyang braso. Nagpakita ito ng kasiyahan, umungol. Si Kiao Mu, tulala, hindi maintindihan kung ano ang ginagawa nito. Sumigaw siya sa galit. Umalis ka. Ikaw ay isang halimaw na wotsang, pumapatay ng walang kurap mata, tapos gumagawa ka ng mga ganitong kalokohan na parang pusa, naglalambing. Kailangan mo pa ba ng dignidad bilang pusa? Pagkasabi nito, hinawakan niya ang buntot ng pusa, gustong hilahin ito palayo sa kanya. Ngunit mahigpit itong kumapit sa kanyang braso, na may masayang ekspresyon. Ang pusang demonyo, kontentong nakapatong ang ulo sa braso ni Kiao Mu, kaya't nagalit ito, nagtatanong sa sarili. Ano ba itong ekspresyon na ito? Pati pusa, nahuhumaling na rin sa lalaki. Habang hinahaplos ang malambot na balahibo ng pusang demonyo, bigla siyang may naisip. Teka, itong halimaw na ito, kumakain ng enerhiya ng kamatayan, sinusundan niya ako baka dahil malapit na akong mamatay. Sakto sa sandaling iyon, may dalawang anino sa mailikuan malapit sa selda ni Kiao Mu. Isang tao sa kanila ang nagtanong, ang bilanggo na apelyidong Kiao, saan nakakulong? Ang isa pa ay magalang na sumagot, dito po. Pakiusap, sumunod po kayo sa akin. Nang makitang may papalapit, dali-daling tumakbo si Kiao Mu pabalik sa selda. Ang bantay na sumusunod sa alkalde ay walang tigil sa pagsasabi. Mahal na alkalde, huwag po kayong mag-alala. Walang sinumang bilanggo ang makakatakas sa bilanggoang ito.
Itinuro niya ang selda ni Kiao Mu at nagsalita. Mahal na alkalde, siya po ang mabigat na kriminal na nagmura sa emperador. Si Kiao Mu, hawak ang rehas, na may nakangiting ekspresyon, ay nagtanong pabalik. Kailan ba ang paglilitis at pagpugot ng ulo? Pwede bang pabilisin? Hindi ko na kayang maghintay. Sa sandaling ito, yumuko ang alkalde, magalang na nagsalita kay Kiao Mu. Ginoong Kiao. Nagbibiro lang po kayo. Noon, hindi pagkakaunawaan lang. Ako po ang naparito para hilingin ang inyong paglaya. Puno ng tandang pananong ang ulo ni Kiao Mu sa sagot na ito. Galit siyang gustong sirain ang rehas, sumisigaw. Paglaya? Anong biro iyan? Muntik na akong mamatay at mabuhay ulit sa bingit ng kamatayan, tapos wala lang nangyari. Nagulat ang alkalde, nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwalang tumingin kay Kiao Mu. Ang alkalde at ang bantay ay nakatayong tahimik, pinagpapawisan ng husto sa harap ng pagsira ni Kiao Mu sa rehas ng bilangguan. Sa sandaling ito, ang alkalde, habang pinupunasan ng panyo ang pawis, ay ngumiti at nagsalita kay Kiao Mu. Kami po ang nagkamali sa pag-aasikaso. Hep Kiao. Ang pagsira niyo sa bilangguan para makalabas ay natural lang. Sa kabilang dako, lumingon siya, malakas na nag-utos sa bantay. Ano pang hinihintay mo? Hindi mo pa ba tatanggalin ang posas ni Ginoong Kiao? Nagulat ang bantay, sumigaw ng malinaw. Kumunot noo ang alkalde, nag-iisip, hinuhulaan ang tungkol sa pinagmulan ni Kiao Mu. Malinaw na kaya niyang tumakas, ngunit hindi siya umalis. Minura pa ang emperador, tapos mayroon pa ring maihawak na utos para palayain siya. Itong si Hepe Kiao, napakalakas ng kanyang koneksyon. Hinding-hindi maaaring galawin. At si Kiao Mu naman ay galit na hinahaplos ang pulso na katatapos lang tanggalan ng posas, nagsasalita. Sige na. Sa susunod, hahanap ako ng pagkakataong pumasok ulit. Ang bantay na katatapos lang tanggalan ng posas si Kiao Mu ay nagulat, natakot, nagsalita. Papasok pa rin? Pagkatapos, lumingon si Kiao Mu, nagsalita sa alkalde. May isa pa akong bagay. Magalang siyang yumuko, sumagot. Sabihin niyo po. Tiningnan ni Kiao Mu ang matandang nakahando sa isasahig, nagsalita sa alkalde. Hayaan niyong mapanatag ang matandang ito. Isang pagbagsak lang, hindi na nakayanan. Tumango ang alkalde, umiti, nagsalita. Hepe Kiao, talagang mabait po kayo. Tiyak na aayusin ko para mailibing siya ng maayos. Sa madilim na espasyo ng bilangguan, nagtanong si Kiao Mu sa sarili. Kung iisipin ulit yung pusang demonyo na iyon, saan na kaya napunta? Ang alkalde at ang bantay ay itinuro ang daan palabas para kay Kiao Mu, magalang na nagsasalita. Ginoong Kiao, dito po ang daan. Sa sandaling ito, nilingon pa niya ang selda ng matanda kanina. Ang itim na anino at ang berdeng mga mata ng pusang demonyo ay lumitaw ng napakamisteryoso, bumalot sa buong selda at sa bangkay ng matanda. Sa himpilan ng tagasuri, umalinggaw ang isang sigaw. 2 araw. 2 araw pa lang. Sa loob ng himpilan ng tagasuri, galit na tumayo si Kinghe, itinuktok ang mesa, itinaas ang 2 daliri kay Kiao Mu sa tapat, nagsasalita. Ginamit mo na naman ang iyong posisyon para gumawa ng kalokohan sa labas, nahuli ka. Kung gayon, nasaan na ang dangal ng himpilan ng tagasuri? Nakakrus ang mga braso ni Ingsue, nakatayo sa tabi, tinitingnan si Kiao Mu na inilagay ang kamay sa dibdib, ginamit ang tapat na tingin para magpaliwanag. Mahal na pinuno. Naiintindihan niyo po ako. Sinasadya kong gumawa ng gulo para imbestigahan ang kaso. Pumasok ako sa bilangguan para mag-imbestiga at mangalap ng ebidensya. Pakiusap po, maniwala kayo sa akin. Hinding-hindi po ako nagkaroon ng anumang pansariling interes. Pilit na humiti si Kinghe, nagsalita, aba, ganoon ba? Hindi pa niya pinasaya si Kiao Mu dahil nakatakas siya sa pagalitan, nagalit na siyang sumigaw, itinuro ang noo ni Kiao Mu, sumigaw. Tingin mo ba tanga ang punong ito? Kailangan bang murahin muna ang emperador sa harap ng publiko para makapasok sa bilangguan? Habang itinuturo at pinapagalitan si Kiao Mu, si Ingsue sa likuran, nakatingin sa kanilang dalawa, ay umubo para makuha ang atensyon. Sinabi niya kay Kiao Mu ang tungkol sa ginawa ni King. Kiao Mu, para mailigtas ka, unang beses niyang ginamit ang kanyang espesyal na karapatan. Nagpunta pa nga siya mismo sa mansyon ng alkalde,
humingi ng tawad kay matandang Liudong, at nagbigay pa ng regalo bilang bayad pinsala kay Alkalde Liu. Suminghal si Qinghe, hinahamak, nagsasalita. Kung hindi lang dahil sa mukha ni Ginoong Wang, sino bang may pakialam sa kanya? Nang marinig ito, yumuko si Qiao Mu, nagbigay galang kay Qinghe, nagsalita. Maraming salamat po, mahal na pinuno. Ngunit sa loob-loob niya, iba ang iniisip. Ikaw at si Wang Songhe, mga bato lang kayo sa ilalim ng aking paa sa landas ko patungo sa pagsira sa sarili. Hindi alam ni Qinghe ang iniisip niya, napabuntong hininga, iwinasiwas ang kamay, nagsalita. Sige na. Sa susunod, mag-ingat ka sa iyong mga salita at kilos. Pagkasabi nito, maingat na sumulyap si Qinghe kay Qiao Mu, nag-isip. Kahit na ako ang nagligtas sa kanya, narinig kong bago ako dumating, mayroon nang gumamit ng utos na parang isda para hilingin sa kanya na palayain siya. Hinigpitan niya ang hawak sa kamao, kumunot noo sa harap ni Qiao Mu, natatakot na nag-isip ulit. Yung utos na parang isda na iyon, iyan ay isang banal na utos na ibinigay ng emperador sa mga malalapit na bantay para iparating ang utos ng kamahalan. Baka ang nasa itaas niya ay ang emperador? Ang emperador ang nag-utos sa kanyang murahin ako. Sa isip ni Qinghe, naisip niya ang eksenang si Qiao Mu ay tumatalon sa emperador, binubugbog at minumura. Itong tanga mong ito. At ang emperador naman ay tuwang-tuwa, nakahiga, tinatanggap iyon. Huwag kang tumigil. Murahin mo pa ako ng mas masakit. Natakot si Qinghe, nag-isip, ngunit hindi na nga sabihin. Baka ang kasalukuyang banal na emperador may kakaibang hilig. Hindi kaya pinamumura na niya ako palagi. Si Qiao Mu, na nakatayo sa tapat, ay hindi maintindihan ang tingin ni Qinghe para sa kanya. Sa ilalim ng ilaw, umupo si Qinghe, nagsalita. Sige na, pag-usapan na natin ang mahalagang bagay. Nakita mo ba yung halimaw na iyon sa bilangguan? Sa sandaling ito, dali-daling iniunat ni Qiao Mu ang kamay, inilarawan kay Qinghe at Yingsu sa tapat. Habang ikinukumpas ang kamay, nagsasalita siya. Halimaw may isang pusang demonyo ang kulay ay halong puti, itim, at dilaw kasing laki nito lumitaw sa tabi ng isang bilanggong malapit ng mamatay. Yung pusang demonyo na iyon, pagkatapos kumain ng enerhiya ng kamatayan ng bilanggo, ay naging malaki, mas mataas pa kaysa sa tao. Ngunit hindi ko siya nakitang nanakit ng tao. Si Qinghe, nakaupo sa upuan, ay seryosong tumingin kay Yingsu, nagsalita. Sa bawat paglitaw ng halimaw na Wochang, tiyak na may mamamatay. Ang puntong ito, tugma. Noon, sa ilang mga biktima, may mga sugat na dulot ng kuko, talagang parang mga sugat na dulot ng halimaw na pusa o tigre. Naalala ni Qiao Mu ang tulalang anyo ng pusang iyon, dali-daling nagsalita. Ang salarin, hindi pa tiyak na yung halimaw na Wochang na iyon. Sa itsura ng pusang nahuhumaling sa lalaki, naisip ko pa lang, mukhang imposible na. Nagulat si Yingsu, nagtanong pabalik, bakit mo nasabi iyan? Nakakrus ang mga braso ni Qiao Mu, ipinahayag ang kanyang teorya. May posibilidad kayang ang pusang demonyo ay madali lang maakit sa enerhiya ng kamatayan? Kaya, sa bawat paglitaw niya sa lugar ng krimen, napagkakamalan siyang halimaw na pumapatay. Nanlaki ang mga mata ni Yingsu, nagsalita, ang ibig mong sabihin may isa pang demonyo. Sa harap nila ay isang maringgal at napakagandang palasyo, nakatayo sa gilid ng bundok, napapalibutan ng puting ulap at enerhiya ng immortalidad. Sa gilid ng talampas, lumitaw ang ilang anyo na parang mga halimaw at tao. Ang halimaw ay may malalaking pakpak, ang katawan ay parang isang puting tigre, naggangalang Bihidan Fai, luntiang lumilipad na tigre. Galit itong iwinawasiwas ang mga pakpak, inaatake ang dalawang babaeng taoista. Dahil hindi makalaban sa malaking hayop na iyon, tumawag sila. Eight Mingyu. Ang Bihidan Fai ng banal na babae, talagang napakabangis. Hindi namin siya kayang sanayin. Isa sa kanila ay pagod na, hirap ng huminga. Nagpatuloy ang isa pa, sa bawat pag-alis ni ate, nagwawala siya. Kaming dalawa, talagang hindi na namin alam ang gagawin. Sa sandaling ito, kalmadong lumapit si Mingyu, nagsalita. Nagsasalita kayo ng walang katuturan. Ang pagpapaamo ng mga espiritual na hayop ay tungkulin natin. Sa oras na iyon, kung bumalik ang banal na babae at sisihin tayo, walang sinuman sa atin ang makakatagal sa responsibilidad. Itinaas lang niya ang kamay at napasuko na niya ang malaking halimaw na ito. Mabait. Umupo ka. Mayabang ang kanyang ekspresyon, naisip sa sarili.
Itong mga tangang ito. Kung hindi hahayaang magwala ang mabangis na tigre, paano ko maipapakita ang aking talento sa pagkontrol ng hayop sa harap ng banal na babae? Paano ako makakagawa ng kabayanihan? Ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa likuran ay hindi maiwasang humanga, pinuri siya. Napakagaling ni ate. Sa harap ng mga salitang iyon, lalo siyang natuwa, nagplano pa. Ang banal na babae, kailangan pang maglinang ng hindi bababa sa 1 buwan. Ang problemang ito, hindi masyadong malubha. Sa sandaling ito, kitang-kita ang kanyang pagkauhaw sa dugo, ngumiti na parang sigurado na ang tagumpay, tiningnan ang halimaw na katatapos lang niyang pasukuin, nasiyahan sa bawat hakbang na papalapit. Susunod, gagamitin ko lang ang mga mortal na iyon para hulihin ang pusang demonyong Wochang. Ang posisyon ko sa sekta, tiyak na tataas pa ng 1 antas. Nakahawak sa baywang si Ingsue, nagsalita. Sa pagkakataong ito, ang layunin ng pagkilos ay hulihin ang halimaw na Wochang. Tiningnan niya ang mga taong nakatayo sa harap niya, nag-utos. Hepe Kiao, kagabi, nakita mo siya sa bilangguan sa kanlurang bahagi ng lungsod. Kaya, ang mahalaga, kailangang suriin ang lugar sa kanlurang bahagi ng lungsod. Huwag palalampasin kahit isang sulok. Gabi na. Lahat ng bahay ay patay na ang ilaw, natutulog na. Mayroon pa ring nagsasalita sa labas ng kalye. CJ. Lahat, ayon sa plano, pumunta sa iba't ibang kalye para hulihin. Seryosong sumunod ang mga sundalo. Opo. Naglalakad mag-isa si Kiao Mu sa daan sa dilim ng gabi. Bigla, isang itim na anino ang may 2 kamay na nakaangat. Isang pusang may 3 kulay ang kumapit sa binti ni Kiao Mu, kaya't nagulat siya. Umupo si Kiao Mu, hinaplos ang ulo ng pusa, pilit na ngumiti, nagsalita. Talaga nga. Mula nang makalabas ako sa bilangguan kagabi, naramdaman ko nang palagi kang sumusunod sa akin. Ganyan ka kadikit sa akin, baka naman itinuturing mo na akong pangmatagalang pinagkukunan ng yaman? Hinaplos ni Kiao Mu ang bibig ng pusa, naalala niya ang imahe ni Kiao Kangsu na nagiging pusa, dinidilaan ang sariling kamay. Yung pag-amoy mo ng ganyan naaalala ko si Ate Xu pero siya, kumpara sa iyo, mas cute ng dihama. Dumating si Ingsue, nakita si Kiao Mu na hinahaplos ang noo ng pusang may 3 kulay, nagtanong. Kiao Mu, ano iyan? Yung pusang iyan ni. Sa isang iglap, tumalon ito ng mataas, agad na tumakas. Parehong hinabol ni na Kiao Mu at Ingsue ang pusa. Sumigaw siya. Siya nga yung pusang demonyo na sinasabi ko. Ang pusa ay lumilipad, umiikot sa mga bubungan. Ang dalawa ay sumusunod, habang humahabol, nag-uusap. Pumunta na siya sa labas ng lungsod, sa kanluran. Magpatuloy sa paghabol. Pupunta ako sa kanan para harangin siya. Hindi. Lumiko siya sa kaliwa. Tumalon na siya pababa. Habulin. Si Kiao Mu at si Ingsue ay huminto, bumaba sa lupa. Nakatayo silang dalawa sa harap ng malaking pinto ng isang bahay. Tiningnan ni Kiao Mu ang pinto ng bahay, nag-isip. Nawala na ba ang bakas? Hindi itong pusang demonyo, napakabilis. Dapat sana, maaga pa lang, nakatakas na siya sa amin. Bakit pinapanatili niya ang distansya na hindi malayo, hindi rin malapit na parang sinasadya niyang akitin kami? Tiningnan din ni Ingsue ang pinto ng lugar na iyon. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi, tinanong siya ni Kiao Mu, Laoda, Hepe Boss, alam mo ba ang lugar na ito? Sumagot si Ingsue, nasuri na ng himpilan. Isa itong bagong tatag na grupo, teritoryo ng Chishigang, Pulang Tubig Gang. Ang karatula sa pinto ay naglabas ng isang pulang enerhiya. Ang pinuno ng gang na si Jiang Long ay isang ika-6 na antas na martial artist, hindi maaaring maliitin ang kanyang lakas. Biglang may amoy ng dugo na umabot sa ilong ni Kiao Mu. Napangiwi siya, bahagyang kumunot noo. Ang tapang ng amoy ng dugo. Sa sandaling ito, sa malaking bakuran ng Chishitang, bulwagan ng pulang tubig, si Jiang Long ay nakatayong nagbibigay galang kay Mingyu. Ang pinuno ng Chishigang, si Jiang Long, ay nagbibigay galang sa mataas na immortal. Habang nakayuko, nagsalita si Jiang Long, ang makapaglingkod sa isa sa 9 na dakilang sekta ng immortalidad, ang Xuantian Sect, ay isang malaking karangalan para sa akin. Kung ang mataas na immortal ay maagang papayagan akong sumali sa sekta para maglinang, para matutunan ang pamamaraan ng mahabang buhay, tiyak na susundin ko ang utos ng mataas na immortal. Ngumiti si Mingyu, tumingin.
Kung ganyan ang iyong katapatan, syempre bibigyan kita ng pagkakataon. Naglabas si Mingyu ng isang bilog na sisidlan. Gayunpaman, kung gustong sumali sa sekta ng immortalidad ang mga martial artist, ay kasing dami ng buhangin sa ilog Huanghe. Hindi rin kita maaaring basta na lang tanggapin ng ganito. Kapag nalampasan mo lang ang aking pagsubok, saka kita tatanggapin. Nagtatakang nagtanong pabalik si Jiang Long, pagsubok. Mula sa sisidlan, lumipad ang isang lumilipad na tigre. Pinaalalahanan niya, ang antas ay kumakatawan lamang sa antas ng panloob na enerhiya ng isang martial artist. Gusto kong makita ang iyong tunay na kakayahan sa pakikipaglaban. Huwag kang mag-alala, isang magaang pagsubok lang ito. Ang kilos, hindi maaaring masyadong malaki. Lumapit ang lumilipad na tigre, kaya't medyo natakot si Jiang Long. Ito di. Tiningnan ni Mingyu ang eksena, bahagyang umisi. Natatakot ka na ba? Kung gusto mong sumuko, pwede rin. Ngunit itong pamamaraan ng mahabang buhay. Naging pula ang mga mata ni Jiang Long, pumasok sa posisyon para makipaglaban. Mataas na immortal, huwag kayong mag-alala. Tiyak na hanggang sa tamang punto lang. Makalipas ang ilang sandali, si Jiang Long ay nasa ilalim na ng lumilipad na tigre. Nakahiga siya sa isang pudol ng dugo, nanginginig, sumisigaw. Mataas na immortal. Tulungan niyo ako. Tiningnan ni Mingyu ang lumilipad na tigre na kumakain ng lalaki, malamig na nagsalita. Ang halimaw na Wochang, naaamoy niya ang enerhiya ng kamatayan, at ang enerhiya ng kamatayan ay lumilitaw lamang sa mga taong malapit ng mamatay. Ang enerhiya ng kamatayan sa iyo, isang ika-6 na antas na martial artist, ay talagang napakatapang. Kapag naamoy niya ito, tiyak na darating siya. Sige na, sige na. Pansamantalang panatilihin ang buhay niya. Kung papatayin, mabilis na mawawala ang enerhiya ng kamatayan. Nakatayo siya sa isang tabi, masayang nagsasalita. Noon, kapag pinapakain ko siya ng dugo at laman, masunurin na siya. Ngunit ngayon hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi, ang lumilipad na tigre, na may duguan pang bibig, ay lumingon sa kanya. Natakot si Mingyu, tiningnan ang lumilipad na tigre, naisip sa sarili. Baka itong ika-6 na antas na martial artist na ito para sa kanya, isang malaking pampalakas kaya't nagising ang kanyang likas na kabangisan. Muling lumitaw ang pusa sa bubungan, umungol ng isang beses, kaya't nagulat si Mingyu. Masaya niyang itinaas ang bilog na sisidlan. Talagang dumating ka na. Kusang loob kang sumuko. Biglang iwinasiwas ng lumilipad na tigre ang mga pakpak, lumipad pa itaas, kaya't nagulat si Mingyu. Sumugod ito sa lugar kung saan kakatapos lang tumayo ng pusa. Hindi makapagsalita si Mingyu, nagbago ang anyo ng mukha, naisip sa sarili. Sira na. Si munting tigre, nawalan na ng kontrol. Kung malalaman ito ng iba. Lumipad pa itaas ang pusa. Hinabol ito ng lumilipad na tigre. Lumipad ang buong katawan nito palabas ng pangunahing pinto. Parehong nagulat sina Ingsu at Kiao Mu nang makita ang eksena. Tingnan mo. Sa itaas, ang halimaw na tigre. Talagang may isa pang halimaw. Mabilis na tumakbo si Ingsu sa pinto, sumigaw. Sumunod kayo sa akin. Sinipa niya ang pinto, pumasok silang dalawa sa loob, at nakita nila ang isang bangkay na nakahandusay mismo sa harap nila. Nahuli na tayo ng isang hakbang. Nagulat si Kiao Mu, nagtanong pabalik, ano? Lumingon si Ingsu, sumulyap kay Kiao Mu, sumagot. Yung halimaw na tigre na iyon, tiyak na isang espiritual na hayop na inaalagaan ng Xuanchen sect. Ang mga espiritual na hayop, karaniwang kinokontrol ng mga naglilinang ng immortalidad. Ang nagpapaamo ng hayop, tiyak na nandito. Kumunot noo si Kiao Mu. Ang ibig mong sabihin ang kaso ng halimaw na Wochang na ito kagagawa ng Xuanchen sect. Isang malakas na hangin ang dumaan, kaya't natulala siya. Ang pusa ay tinamaan ng lumilipad na tigre, nahulog mula sa bubungan. Mabilis na sumugod si Kiao Mu, niyakap ang pusa. Tumalon siya ng ilang hakbang sa lupa, habang yakap pa rin ang pusa, mayabang na nagsalita. Ang bayaning nagligtas sa pusa. Talagang perpekto. Mula sa likuran ni Kiao Mu, galit na sumugod ang lumilipad na tigre, kaya't namutla ang kanyang mukha. Ang pusa sa kanyang yakap ay takot, na panganga. Mabilis na tumakbo si Ingsu, mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Kiao Mu,
Hinila siya palayo sa posisyon kung saan susugod ang lumilipad na tigre. Ginagamit niya ang pamamaraang Tikianingbu, hakbang ng nakatagong anino. Galit siyang lumingon, sumigaw. Masyadong malakas ang halimaw na tigre. Hindi natin siya kalaban. Mabilis ang kilos ko, kaya kong pigilan siya ng kaunti. Tumawag ka ng tulong. Inihagis ni Inksu si Kiao Mu palayo, malakas na pinaalalahanan. Bilisan mo. Lumipad na ang lumilipad na tigre sa likuran niya. Balak sanang tumakbo ni Inksu, ngunit itinaas na ng lumilipad na tigre ang kanyang kuko. Lumingon siya, nanlaki ang mga mata. Sira na. Biglang may isang lakas na sumugod. Ang pamamaraang Tian Mujay Tidafa. Mabilis na dumaan si Kiao Mu sa tabi ni Inksu. Ang buong katawan niya ay naglalabas ng lakas, nagsalita. Pasensya na, hepe. Hinawakan ni Kiao Mu ang kamao, ang buong katawan ay puno ng lakas, nagpatuloy. Hindi ko hahayaang agawin mo ang aking karangalan. Isang anino ang nakaupo sa bubungan, tinitingnan ang dalawang nakaharap sa lumilipad na tigre. Galit si Inksu. Kiao Mu, hindi ba't sinabi kong tumawag ka ng mga kasama? Sumagot si Kiao Mu. Hindi, hip. Ikaw ang tumawag ng mga kasama. Ang pagharang sa likuran, ipaubaya mo na sa akin. Nagulat siya, napamura sa isip. Tanga. Malinaw na kaya niyang tumakbo tapos sumugod pa sa pintuan. Sa pagkakataong ito, maganda. Pareho kayong mamamatay dito. Pumikit siya, naisip ang bulaklak na emperador. Gusto ng kamahalan na panatilihin ang taong ito, kung mamamatay siya rito baka hindi maganda. Mas mabuting obserbahan muna ng maigi si Kiao Mu. Imbestigahan ng malinaw ang kanyang sitwasyon kung may mangyari, agad na iulat sa asosasyon. Minulat ni Chuxing ang mga mata. Ngunit ang tunay na salarin na kumukontrol sa halimaw na tigre nandito pa rin. Isang anino ang nakatayo sa tuktok ng tor. Si Mingyu, nakatayo sa tabi ng papel na tagak, mula sa itaas ay tumingin pababa, nagsalita sa sarili. Itong mga nakakainis na pulis. Sinabi ng kapag nakaharap ang halimaw, hindi dapat lumaban ng harapan, kailangang ipaalam agad sa akin. Hindi ko inaasahan, mayroon pa palang hindi alam ang buhay at kamatayan, nangangahas sumugod. Mumiti siya ng masaya. Ayos lang. Isa lang namang mortal na martial artist na ika-6 na antas, pwede lang maging masarap na pagkain para kay Munting Tigre. Hintayin kong mabusog si Munting Tigre, saka ko na siya kukunin pabalik. Si Chuxing, nakatayo sa puno, kumunot noo, tiningnan si Mingyu, nag-isip. Ang kamahalan, sa ngayon, ay ayaw makipag-away sa mga immortal. Kung basta na lang akong kikilos, baka magdulot pa ako ng maraming problema sa kamahalan. Maaari lang akong kumilos ayon sa sitwasyon. Si Kiao Mu, nakaharap sa lumilipad na tigre, ang buong katawan niya ay naglalabas ng lakas. Mabangis na sumugod ang lumilipad na tigre. Mabilis na naiwasan ni Kiao Mu ang isang kalmot nito. Naiinis siyang kumunot noo. Umatras siya ng ilang hakbang na pagtanto. Itong halimaw na tigre, napakagaling. Ang paggamit pa lang ng kuko para magpakawala ng talim ng hangin, nasira na ang aking pananggalang na enerhiya. Kung mamatay ako sa ilalim ng kanyang mga kuko, tiyak na malaki ang makukuha kong benepisyo. Naging baliw ang ekspresyon ni Kiao Mu, naisip sa sarili. Halika. Gamitin mo ang pinakamalakas mong tira. Patayin mo ako. Huminga ng malalim ang lumilipad na tigre. Pagkatapos, nagpakawala ito ng lakas. Sa katawan ni Kiao Mu, mayroon ng mga kalmot ng lumilipad na tigre. Tiningnan niya ang bugso ng lakas nito na papalapit sa kanya, masayang nag-isip. Mabuti. Hayaan mo akong mamatay ng masaya. Halika na. Bigla, isang braso ang yumakap sa kanya, kaya't hindi niya alam ang sasabihin. Kumunot noo si Inksu, galit na niyakap ang liig niya, umiwas sa tira, nagmura. Nag-aalala ka ba? Umiwas ka. Wala nang masabi si Kiao Mu, naisip sa sarili. Huwag kang manggulo. Hayaan mo akong mamatay. Galit siyang lumingon sa kanya, nagpatuloy sa pagmumura. Masyadong malakas ang halimaw na tigre. Hindi maaaring labanan ng harapan. Maaari lang umasa sa bilis ng kilos para pigilan siya, hanapin ang kahinaan, tapos ay magpakawala ng isang nakamamatay na tira. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang pamamaraan ng puso ng Qianlingbu. Maingat mong tingnan ang aking mga kilos. Tandaan mong mabuti.
Niyakap niya si Qiao Mu, lumipad kung saan-saan, ginamit ang iba't ibang uri ng mga kilos, tulad ng pagpapalipat-lipat ng enerhiya, pagyapak sa kawalan bilang totoo, pagyapak sa totoo bilang kawalan, pag-ikot ng langit at lupa, paulit-ulit. Si Qiao Mu ay pinaikot-ikot, dumudugo na ang ilong, sumisigaw sa isip. Kung gusto mong magturo, ibaba mo muna ako bago ka magturo. Malapit na akong malunod. Parang awa mo na. Sa ganitong sitwasyon, kahit ang mga Diyos, hindi matututo. Sa isang kurap, nakita ni Qiao Mu ang panel ng notifikasyon na lumitaw. Panel ng notifikasyon. Ang proseso dibdib hanggang sa kanya. Ang Qian Bu ay dina-download. Galit na sumigaw si Qiao Mu. Pati ba iyan pwede? Ginamit ng lumilipad na tigre ang kamay para hatiin silang dalawa, kaya't tumalsik si Qiao Mu. Malakas na sumigaw si Ingsu. Qiao Mu. Hinawakan ni Ingsu ang puluhan ng espada. Hinugot niya ang espada, humiwa ng isang tuwid na hiwa sa lumilipad na tigre. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata nang makitang nabali ang espada. Naisip niya, itong halimaw na tigre, malalim ang panloob na enerhiya. Ang ordinaryong espada, hindi kayang saktan siya. Mabilis siyang umiwas sa tira ng lumilipad na tigre, nagkalkula. Kahit na kayang iwasan ng Qian Bu ang kanyang mga atake, hindi rin naman ito makakapagdulot ng pinsala sa kanya. Kung magpapatuloy ito ng ganito, kahit na matutunan ni Qiao Mu ang Qian Bu, tiyak pa rin kaming matatalo. Si Mingyu, nakatayo sa isang tabi, nanonood, tuwang-tuwa na nagsasalita. Hindi marunong sumukat ng sarili. Iyan ang alagang espiritual ng banal na babae. Hindi tinatabla ng tubig o apoy. Hindi kayang tusukin ng espada. Nagsalita siya. Masunurin ka na lang maghintay na kainin. Para sa inyong mga mortal, malaking karangalan na ito. Ibinuka ng lumilipad na tigre ang malaking bibig, sumugod palapit kay Ingsu. Notifikasyon ng sistema. Na-download na ang Qian Bu ng 100%. Si Qiao Mu, puno ng lakas, mabilis na tumakbo. Ginamit niya ang pamamaraang Tian Mujai Tidafa, Qian Bu. Nang makitang malapit ng sumugod ang lumilipad na tigre kay Ingsu, isang mapanlinlang na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Qiao Mu. Lumingon si Ingsu, tiningnan si Qiao Mu, sumigaw. Bilisan mo. Hindi mo siya kalaban. Muling umuwol ang lumilipad na tigre, nagpakawala ng lakas. Nagbaliw-baliw si Qiao Mu, lumipad sa gitna ng lakas ng lumilipad na tigre. Ulat ng sistema. Kasalukuyang magagamit na puntos ng kasanayan, 204 puntos. Qian Bu, perpekto. Kaila. Nang gumamit ng puntos ng kasanayan, 126 puntos. Tumalon si Qiao Mu mula sa lupa, lihim na nag-utos sa sistema. Shenlan, malalim na asul. Bigyan mo pa ako ng oras. Lumipad ang anino ni Qiao Mu sa harap ng buwan. Ang lumilipad na tigre sa ibaba ng lupa ay tumingala. Sakto sa sandaling iyon, bumulusok siya pababa, tinapakan ang lumilipad na tigre. Ang kilos niya ay ikinagulat ni na Ingsu at Chuxing. Si Chuxing, nakaupo sa puno, humanga sa isip. Ang panloob na enerhiya ng ataking iyon kanina ay malayong mas mataas kaysa sa ika-6 na antas na martial artist. Baka iyon ang dakilang pamamaraan ng Tian Mujai Tidafa. Isa pa, isinama pa niya ito sa isang napakabilis na kilos ng katawan. Dumoble ang lakas. Tiningnan ni Chuxing si Qiao Mu na tumatalon mula sa ulo ng lumilipad na tigre. Yung hayop na tigre kanina, hindi ba't napakayabang? Nag-isip siya ulit. Dagdag pa ang paraan ng pakikipaglaban na walang pakialam sa buhay, puro atake lang, walang depensa. Itong si Qiao Mu, talagang isang mabangis na tao. Si Ingsu, nakatayo sa likuran ni Qiao Mu, nagtatanong sa sarili. Ito ba ang paraan ng paggamit ng Qian Bu na ipinamana ng aming pamilya? Hindi pinansin ni Qiao Mu ang likuran, bumubulong sa sarili. Bumangon ka. Lumaban ka pa para sa akin. Walang tigil si Qiao Mu sa paggawa ng iba't ibang forma ng pakikipaglaban sa himpapawid. Malalim na nag-isip si Ingsu. Ang Qian Bu mabilis at maliksi ang kilos, bakit ginamit niya ito ng ganito kabrutal? Baka sa maraming taon mali ang pagsasanay ko. Hinugot ni Qiao Mu ang espada, nagbanta. Mamatay ka na. Pagkataas pa lang ni Qiao Mu ng espada, handa nang patayin ito, nang biglang lumipad pababa si Mingyu. Tumigil ka. Galit siyang itinuro.
Itong B-13 Phi A na ito ay alagang espiritual ng banal na babae ng Xuan Chensek. Ibigay mo siya agad sa akin. Ngumisi si Kiao Mu, sumulyap sa kanya. Ang mga patakaran ng sekta ng immortalidad, ano ang kinalaman niyan sa isang mortal na tulad ko? Itong masamang hayop na ito, hindi mabilang na tao ang pinatay. Ayon sa batas ng korte, ginamit ni Kiao Mu ang malakas na hiniwa ang espada pababa, tumalsik ang dugo. Ipinahayag niya, dapat pugutan ng ulo. Si Chuxing, nakaupo sa puno, natulala. Pinatay? Ganoon katapang, pinatay ang halimaw na tigre. Paano niya nagawa iyon? Bakit ang isang hamak na martial artist na tulad niya ay madaling nagawa ang isang bagay na kahit ang kasalukuyang anak ng langit ay hindi magawa? Namutla si Mingyu, nanginginig ang boses. Ikaw ganyan ka. Tiningnan ni Mingyu ang espadang duguan pa rin, takot na takot ang buong katawan. Sinabi niya, ang masamang hayop na pumapatay ng tao, natanggal na. Ngunit ang nagpakawala ng tigre para pumatay ng tao, hinahamak ang buhay ng mga mamamayan. Sa katawan ni Kiao Mu, puno ng alikabok at dugo. Itinaas niya ang espada, idiniin. Dapat ding magbayad ng buhay. Ang mga salita ni Kiao Mu ay nagpagulo kay Mingyu. Galit na itinuro ni Mingyu ang mukha ni Kiao Mu na nakatayo sa ibabaw ng bangkay ng lumilipad na tigre, sumisigaw. Kung ang alagang espiritual ng sekta ng immortalidad ay gumawa ng gulo, syempre, ang sekta ng immortalidad ang mag-aasikaso. Hindi dapat makialam ang isang mortal na tulad mo. Isa pa, pinagbibintangan mo pa ako. Kasalanang dapat parusahan ng kamatayan. Si Ingsui, nakatayo sa likuran ni Mingyu, ay pinaalalahanan siya, kaya't nagulat ito. Pinagbibintangan? Kung gayon, pakiusap, mataas na immortal Mingyu, ipaliwanag nyo. Bakit kayo lumitaw dito? Ang kanyang mga mata ay nagtanong ng isang nakamamatay na tanong, matalas. Humuhuli ng demonyo o nag-iingat sa demonyo? Nagalit si Mingyu, lumingon, tinawag ang papel na tagak, sumagot pabalik. Hayop! Ang kilos ng mataas na immortal na ito, kailangan ko pa bang ipaliwanag sa iyo? Kayo, basta na lang kumilos ng hindi nag-uulat sa akin, ginugulo ang gawain ng sekta ng immortalidad, at pininsala pa ang alagang espiritual ng banal na babae. Pagkatapos noon, tumayo si Mingyu sa papel na tagak, lumipad pa itaas, sumigaw pababa. Lahat kayo sa himpilan, maghintay kayo ng kamatayan. Tiningnan siya ni Ingsui, nagsalita kay Kiao Mu. Ikaw, puno ng dugo, nakatayo sa likuran nila. Kayo, basta na lang kumilos ng hindi nag-uulat sa akin, ginugulo ang gawain ng sekta ng immortalidad, at pininsala pa ang alagang espiritual ng banal na babae. Sumuka ng dugo si Kiao Mu, bumagsak, gumulong, kaya't nanlaki ang mga mata ni Ingsui na nakatayo sa tabi. Lumapit siya, niyakap ang ulo ni Kiao Mu, nag-aalalang sumigaw ng malakas. Kiao Mu, ayos ka lang ba? Magpakatatag ka. Nanginginig ang boses ni Kiao Mu, sumagot. Tulungan mo ako, Li. Inalo siya ni Ingsu. Huwag kang mag-alala. Ako at si Hepe, tiyak na hahanap kami ng paraan para gamutin ka. Tiyak na magagawa namin. Lumipad ang kaluluwa ni Kiao Mu, nanginginig. Huwag mo akong iligtas. Kumunot noo si Ingsu, malakas na tinawag. Kiao Mu. Umaga na. Isang pusang may 3 kulay ang nakaupo sa sanga ng puno, nakatingin sa ibaba ng mansyon. Mula sa bibig ng pusa, lumalabas ang berdeng usok. Nahihiya siyang nagsalita sa sarili. Hindi tulad ng mga taong malapit ng mamatay kumakain lang ng ilang piraso ng enerhiya ng kamatayan para mabusog ang tiyan. Sa pagkakataong ito, talagang busog na busog ako. Ang enerhiya ng kamatayan sa katawan ng pulis na iyon, ang kadalisayan talagang walang masasabi. Naalala ng pusang may 3 kulay ang eksenang si Kiao Mu, ay may mga matang kasing dingning ng bituin, 2 kamay ang yumayakap sa kanya, nahihiya. Isa pa, kagabi, niligtas pa niya ako. Napaka-espesyal. Gustong-gusto ko. Naalala ng pusa ang eksenang nakatayo sa bubungan, tinitingnan ang mga sundalong nakatayo sa likuran, nakayuko. Niyakap ni Ingsu si Kiao Mu, nagkomento. Sayang sa huli, yung pulis na iyon malubhang nasugatan ng halimaw na tigre. Sinundan ko pa siya hanggang sa himpilan ang resulta, nahuli pa rin ako ng isang hakbang. Sa daan, naubos na ang enerhiya ko. Naiinis na niyakap ng pusang may 3 kulay ang sanga ng puno.
Sino ba namang nagsabing ako, si Pusa, ay si Watchang, kumakain ng enerhiya ng kamatayan? Kapag napansin ko, ibig sabihin, dumating na ang araw ng kamatayan. Ako, si Pusa, malamang mabubuhay akong mag-isa habang buhay. Bigla, isang sanga ang nabali, kaya't nagulat ang pusa, tumalon. Si Kiao Mu, nakaupo sa lupa, hinahaplos ang ulo. Ang sakit. Ang lugar ng muling pagkabuhay sa pagkakataong ito, bakit sa puno? Naisip ng pusang may tatlong kulay. Hindi pa siya patay. Mabilis na sumugod ang pusa sa katawan ni Kiao Mu, kaya't sumuka ito ng dugo sa bibig. Kinuha ni Kiao Mu ang tainga ng pusa, sinisi. Bakit ikaw na naman? Talaga bang balak mong dumikit sa akin nang hindi bumibitaw? Habang tinitingnan ni Kiao Mu ang panel ng sistema, nakikipag-usap siya sa pusa. Sige na. Kung ganyan mo ako kagusto, mula ngayon, ituturing na lang kitang swerte ko. Tingnan ko nga kung ano ang pagtataya sa kamatayan sa pagkakataong ito. Ha? Puno ng galos at sugat na ganito, bilevel lang. Panel ng sistema, ipinapakita ang mga istatistika. Antas ng pagtataya sa kamatayan, pag-aalis ng kasamaan para sa mga tao. Isang dakilang Ginoo, tapat at matuwid. Gantimpala para sa kamatayan sa pagkakataong ito, 26 puntos. Balanse ng puntos ng kasanayan, 104. Natitirang buhay na magagamit, 57. Bilang ng beses na mabubuhay sa loob ng 7 araw, 4.5. Kasanayan, 40% longevity fest, 100% pagpapalakas ng enerhiya, maliit na tagumpay, 40% Qianing Bu, kumpleto, Wusheng Link si Ju, panimula. Iba pang gantimpala, paglago ng ki at dugo. Isang kamay ni Kiao Mu ang humahaplos sa pusa, isang kamay naman ang nakahawak sa baba, nakatitig sa panel ng sistema, nagkalkula. Hindi kaya hindi sapat ang epekto pagkatapos kong mamatay? Impossible. Itong kasong ito, tiyak na inulat na ni Chen Yingsu sa immortal ng Xuan Tianguan. Nagpakawala ng halimaw para pumatay ng tao, tapos si Pulis Kiao Mu ay nagsakripisyo para patayin ang halimaw. Ito may tuturing na ba itong isang bayaning pagkilos? Kumunot noo si Kiao Mu, nag-isip. Maliban na lang kung itong kasong ito, pinigilan sa gitna. Kaya, itong bagay na ito, sa katunayan, walang nakakaalam. Hindi kataka-taka, ang mga naglilinang ng immortalidad na ito ay napakayabang. Sigurado silang hindi nangangahas ang korte na palakihin ang gulo. Sige na. Kung hindi nangangahas ang himpilan na gumawa ng gulo, ako na ang gagawa. Total ngayon, hindi na ako pulis. Notifikasyon ng sistema. Ginamit na ang 104 puntos para palitan ang longevity fest, pagpapalakas ng enerhiya, dakilang tagumpay, 100%. Si Kiao Mu, nakaupo, sinisipsip ang enerhiya, naisip sa sarili. Pagkatapos maabot ang maliit na tagumpay sa longevity fest, pagpapalakas ng enerhiya, sa bawat muling pagkabuhay ko, makakatanggap ako ng gantimpalang pagpapalakas ng ki at dugo. Ngunit ang itsura ko, sa pangkalahatan, walang nagbago. Dahil ba? Ang ki at dugo ay naging matatag na sa pinakamataas na estado ng katawan? Sa bawat muling pagkabuhay, naubos ang aking buhay, ngunit kasabay nito, ang pag-unlad ng longevity fest ay nagpapahaba pa ng aking buhay. Ngumiti si Kiao Mu ng masaya. Ngayon, naabot ko na ang tagumpay sa longevity fest, pagpapalakas ng enerhiya. Hindi ko alam kung ilang taon pa akong mabubuhay. Tumayo si Kiao Mu, tumingala sa asul na langit. Tara na, Watchang. Magpalit tayo ng damit, tapos pupunta tayo sa Xuan Tiansek para hulihin ang mga tao. Sa templong Taoista ng Xuan Tian, may mga sinaunang at mariringan na bulwagan. Hindi makapaniwala si Kiao Mu sa kanyang mga mata. Hindi kaya ito ang malaking bakuran ng pamilyang Kiao ng Hanyang noon? Ngayon, 15. Ang mga peregrino ay pumupunta sa Xuan Tianguan para magsunog ng insenso at sumamba sa mga Diyos, talagang hindi kakaunti. Sa harap niya ay 2 taong nag-aaway. Pakiusap, pagpalain niyo kami, mataas na immortal. Pakiusap, tulungan niyo kami. Ang anak ko at ang manugang ko, ilang araw na ang nakalipas, pinatay ng halimaw. Noong araw na iyon, ang apo kong babae ay nagtago sa aparador, sobrang takot, kaya't ngayon, naging tulala na siya. Isang matandang babae ang nakaluhod, magkadaop ang mga palad, para sa batang babaeng payat na nakatayo sa likuran, nagmamakaawa. Mataas na immortal, iligtas niyo po ang apo ko.
Ako, ang matandang ito, tiyak na pupunta sa templo araw-araw, magsusunog ng insenso, mag-aalay. Ang nakababatang kapatid na lalaki, isang monghe disipulo, ay nakatingin sa matandang babae. Sa loob ng templo, hindi dapat maingay. Hindi mo ba nakikita, ang mahal na pinuno, ang ikalimang antas na kasamahan nyo, ay nasa itaas pa, nagsusunog ng insenso. Pumunta ka sa likuran, maghintay ka. Ang mga immortal, abala rin. Sa loob, lahat ay nakaluhod, nagdarasal. Pakiusap, pagpalain nyo kami, mataas na immortal. Para ang ikasyam kong kerida ay magsilang ng isang malusog na anak na lalaki. Yumuko ng husto ang matandang babae sa lupa, nagmamakaawa sa nakababatang kapatid na lalaki. Hindi na makapaghintay. Siya na lang ang natitirang kamag-anak ko. Nagmamakaawa ako sa inyo. Pakiusap, mataas na immortal, iligtas niyo siya. Biglang umalingaw ang boses ni Mingyu, nagulat ang nakababatang kapatid na lalaki. Sandali! Si Mingyu, nakatayo sa harap ng matandang babae. Sabi mo, ang anak mo ay pinaslang ng halimaw. At itong batang babae sa tabi, nakita niya ang lahat. Ang nakababatang kapatid na lalaki sa likuran ay nagbigay galang sa kanya. 8. Lumingon ang matandang babae, tiningnan ang kanyang apo. Ang bata, natakot, nahimatay, ngayon lang nagising. Ngunit pagkatapos magising, ganyan na ang itsura niya, hindi naririnig ang tawag ng iba, parang nawalan ng kaluluwa ang bata, palaging malungkot ang ekspresyon. Nagtanong ang matandang babae, mataas na immortal ang kaluluwa ng apo ko, hindi kaya kinain na ng halimaw. Sumagot si Mingyu, talagang may mga sintomas ng pagkawala ng kaluluwa. Si Mingyu, nauna, lumingon, nagsalita, pakiusap, sumunod kayo sa akin sa loob ng bulwagan. Ako mismo ang gagamot sa batang babae. Tuwang-tuwang tumayo ang matandang babae. Talaga po? Salamat po, mataas na immortal. Isang ibang boses ang muling umalingaw, pinaalalahanan siya. Lola, hindi kayo maaaring sumama sa kanya. Si Kiao Mu, nakatayo sa harap ng karamihan, itinuro ang mukha ni Mingyu, kaya't natigilan ito. Ang salarin na gumawa ng krimen, nagdulot ng maraming pagpatay sa lungsod ay itong si mataas na immortal Mingyu. Nanlaki ang mga mata ni Mingyu, tiningnan si Kiao Mu, nagtataka. Kiao Mu, hindi ba't halos mapatay na siya ni Munting Tigre? Paano siyang nakarating dito nang walang anumang pinsala? Ano ang balak niyang gawin? Ang mga taong nakapalibot ay nagsimulang magbulungan. Pinag-uusapan niya ba ang kaso ng halimaw na Wochang? Narinig kong napakarami ng namatay. Ang mataas na immortal ng Xuan Chensek, nagpakawala pa ng halimaw para pumatay ng tao. Impossible. Hindi ba't siya ang mataas na immortal ng Xuan Chensek na laging nagpoprotekta sa kapayapaan ng rehiyon ng Hanyang? Umisi si Mingyu, lumapit kay Kiao Mu, nagsabi. Hindi ba't ito si Hepe Kiao ng ating departamento? Ikaw, bilang isang opisyal ng himpilan, lahat ng ginagawa mo ay dapat makatarungan at tama. Kung sinabi mong ako ang nagpakawala ng demonyo para pumatay ng tao, pakiusap, mayroon ka bang ebidensya? Ang mga tao sa labas ay nag-iingay. Tama. Walang ebidensya, tapos naninira ka pa ng tao. Isa ka lang hamak na pulis, balak mo pa bang hulihin pati ang mga immortal? Tama. Maging ang kasalukuyang banal na emperador natin, hindi nangangahas. Huwag kang magsalita ng walang batayan. Dumilim na ang mukha ni Mingyu, kalmado. Mga Ginoo. Noon, kami ni Hepe na ito ay nagkaroon ng kaunting hindi pagkakaunawaan, kaya naparito siya para siraan ako. Ang mga opisyal ng pamahalaan, kung walang pahintulot, ay hindi maaaring basta na lang pumasok sa lugar ng sekta ng immortalidad. Kiao Mu, hindi ka lang basta pumasok ng walang pahintulot, sinira mo pa ang dangal ng aking sekta ng immortalidad. Umisi siya ng mapanlinlang, tiningnan si Kiao Mu. Kung gayon, anong parusa ang dapat mong matanggap? Kumunot noo si Kiao Mu. Ang batang babae, biglang itinuro si Mingyu, malakas na nagsalita. Siya iyon. Galit na itinuro ng bata ang mukha niya. Tigre kumagat, tigre mga magulang. Ang bata, nakaluhod sa lupa, dalawang kamay ang nakatakip sa ulo, sumisigaw. Ang lola, nang makita ito, ay dali-daling lumapit. Apo kong mahal. Natauhan ka na ba? Ayos lang. Ayos lang. Nandito si Lola. Si mataas na immortal Mingyu, puno ng takot ang mukha,
nanginginig na tumingin sa paligid ng mga tao, hindi tumitigil sa pag-uusap. Yung batang babae kanina, itinuro niya si mataas na immortal Mingyu. Ano? Mukhang narinig kong ang Xuan Chensek ay nag-aalaga ng mga espiritual na hayop.